Ang pelikula ay tungkol sa paglalakbay ni Renzen upang mag-retake ng kanyang college entrance exam sa ilalim ng gabay ng kanyang class advisor na dating miyembro ng gang. Ano ang magiging kinabukasan ng mga mag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ng guro na ito? Ang dalagita ay si Renzen na kakagaling lang sa pinakamabangis na college entrance exam sa mundo na may napakataas na rate ng kompetisyon. Dahil sa maling desisyon sa pag-apply sa mga universidad, hindi siya nakapasa sa entrance exam. Bukod pa rito, nasaksihan din niya ang mga magulang niyang araw-araw na nag-aaway. Dahil hindi na niya matiis ang sitwasyon, nagpa siya siyang lumabas. Sa parehong oras, ang dating miyembro ng gang na si Haonan, na isa ring dating guro, ay pumunta sa bilyaran na kanyang pag-aari at biglang inatake ng isang estranghero. Mananahimik na pinunasan ng tiyuhin ang dugo habang hinahabol siya ng mga alagad ng estranghero. Habang ginagamot niya ang kanyang sugat, napansin ng tiyuhin na mayroong isang tao sa kabilang mesa na nanamantala sa mga estudyante para kumita ng pera. Lumapit si Haonan para turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang laro ng bilyar. Dahil isa siyang master sa laro, madali siyang nanalo at binalik ang pera sa mga estudyante. Tumunog ang telepono ng kanyang alagad at sinabi nitong nahuli na nila ang utak sa likod ng pag-atake. Galit na umakyat siya sa bubong, ngunit nang makita niya ang binata ay pinakawalan niya ito. Nalaman niyang ang utak sa likod ng pag-atake ay isa sa kanyang dating estudyante na may hindi pagkakaintindihan sa kanyang guro at ngayon ay laging sinusubukang sirain siya. Habang iniisip ang mga nangyari, biglang naglakad si Renzen patungo sa pader kaya inakala ni Haonan na magpapakamatay siya. Dahan-dahan siyang lumapit ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bote ng tubig. Narinig ni Renzen ang ingay at lumingon at nang makita niyang may taong lumalapit sa kanya, nataranta siya at sumigaw na nagbabanta na tatawag ng pulis. Upang mailigtas siya, kinailangan ni Haonan na ilihis ang atensyon niya. Habang papalapit siya, nadulas siya at pareho silang nahulog. Sa kabutihang palad, puro karton ang bubong sa ibaba. Dahil napakataas ng pader, hindi siya makakaakyat ng mag-isa, kaya kailangan niyang humingi ng tulong kay Haonan. Pagkaakyat niya, dali-dali siyang tumakbo nang hindi na mamalayat na nahulog ang kanyang diary. Nang buksan niya ito at basahin, nalaman ni Haonan na bumagsak pala ang dalagita sa college entrance exam bagaman nagsikap siya ng husto para makakuha ng magandang resulta. Nakakuha si Renzen ng 530 puntos. Kahit na isang disente itong marka, hindi pa rin ito sapat upang makapasok sa medikal na paaralan na gusto niya. Nang araw ng pagpaparehistro para sa universidad, dahil hindi sapat ang kanyang marka para makapasok sa medikal na paaralan, pumili siya ng ibang universidad. Habang nag-iisip siya, biglang pinindot ng kanyang ama ang submit para sa medikal na paaralan dahil may kakilala siyang nagtatrabaho doon. Naghintay si Renzen ng 2 buwan, ngunit wala pa ring natatanggap na admission notice. Nakaramdam siya ng hindi maganda, kaya agad niyang hinanap ang kanyang ama para tanungin. Sa wakas, nalaman niya ang katotohanan, niloko ang kanyang ama, kaya hindi siya nakapasok sa universidad. Ang lahat ay tila gumuho sa harap ng dalagita. Habang nagbabasa siya, tumawag ang kanyang alagad para sabihin sa kanya na nawasak ang bilyaran. Malungkot na pinanood ni Haonan na nawasak ang kanyang negosyo sa harap ng kanyang mga mata. Sa sobrang kalungkutan, uminom siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinailangan ng may-ari ng bahay na tumawag ng pulis dahil akala niya ay patay na siya. Samantala, pag-uwi ni Renzen, nakita niyang nag-aaway pa rin ang kanyang mga magulang tungkol sa pagkabagsak niya sa college entrance exam sa galit. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na magdedesisyon siyang mag-retake ng exam kinaumagahan. Habang namimili si Renzen ng mga aklat, nakasalubong niya ang kanyang mga dating kaibigan. Ayaw niyang may makakaalam na bumagsak siya sa college entrance exam, kaya't sinubukan niyang itago ang mga aklat. Nagdesisyon din siyang putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanyang mga dating kaibigan. Samantala, pagkatapos masira ang kanyang bilyaran, nagdesisyon si Haonan na isara ito at ibahagi ang kinita sa kanyang mga alagad. Nagpa siya naman ang tiyuhin na maghanap ng bagong trabaho. Sinubukan niya sa maraming lugar, ngunit hindi siya tinanggap dahil alam nilang isa siyang dating miyembro ng gang. Habang hindi niya alam kung saan pupunta, nakatanggap siya ng tawag na nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang guro sa matematika sa isang high school. Bagaman nangako siya na hindi na babalik sa pagtuturo, napilitan siyang tanggapin ito dahil sa kakulangan sa pera. Kinaumagahan, pumunta siya sa paaralan para sa interview. Alam ng principal na isa siyang dating mahusay na guro, kaya't agad niya itong inilagay bilang class advisor ng class 14 na. Hindi ito pinaniwalaan ng Dean of Students at inisip niyang may paboritismo ang principal. Ngayon ang unang araw ni Renzen sa paaralan. Sa wakas, dumating na si Renzen sa paaralan at ito rin ang unang araw ni Sir Hao pagkatapos ng maraming taon. Naunang dumating si Renzen sa klase, ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang balde ng tubig. Nagkataon na ang klase ni Renzen ay ang class 14 na pinamumunuan ni Sir Hao. Ito ang pinakamahirap na klase sa paaralan na laging nasa huli ang academic performance. Dahil isa itong mahirap na klase, sa unang araw pa lang ng pagtuturo ni Sir Hao, binato na siya ng bombang yeso. Dahil kilalang kilala si Sir Hao bilang isang dating miyembro ng gang, nang tumingin siya sa mga estudyante at magsalita, natakot ang mga ito. Nalaman din ni Renzen na siya ang miyembro ng gang na nakilala niya sa bubong. Sa oras ng pahinga, nilapitan niya si Sir Hao at sinabihan na huwag na magpanggap na guro. Kung lumala ang performance niya, ibubunyag niya ang katotohanan sa principal. Pagkatapos ng klase, si Tirailin ay ginugulo ng mga bully. Sa sandaling ito, ang pulang buhok na underling ni Hao ang nagligtas sa kanya. Nang makita ang kanilang tikuya na dumarating sakay ng kotse, tumakbo ang mga underling para magbigay ng regalo para sa kanyang unang araw ng pagtuturo. Dahil ayaw niyang magkamali ang mga estudyante, nagpanggap siyang hindi niya kilala ang mga ito. Bumalik ang kanyang matalik na kaibigan na umiiyak, malungkot dahil ang kanyang tikuya na matagal na niyang kilala ay nagkunwaring hindi siya kilala. Ipinaliwanag ni Kuya Hao na dahil sa babaeng nakabisikleta sa tabi niya, na inakala na isa siyang gangster at mayroon siyang paparating na klase
klase para sa teacher evaluation. Kaya hindi niya kayang mawala ang kanyang trabaho dahil sa isang maliit na pagkakamali. Nais ni Sir Hao na kumuha ng mga materyales sa pagtuturo mula sa paaralan, ngunit kinulong ng Dean of Students ang lahat ng ito dahil sa kanyang paghamak kay Sir Hao. Ang kurikulum ay nagbabago taon-taon, kaya kailangan ng guro na muling matuto ng halos lahat ng ito. Habang nag-aaral siya ng mga bagong kaalaman sa silid-aralan, biglang pumasok si Renzen. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating upang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kundi upang alamin kung sino ang mga sigana ng gulo sa kanya sa labas ng paaralan kahapon. Nagkunwari si Sir Hao na walang alam, na lalo pang ikinagalit ni Renzen. Kinaumagahan, may bagong estudyanteng dumating sa class 14 na. Nakita na niya ang binata noon nang pumunta siya sa beach, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pangalan niya ay Gao Yuan, at siya ay isang sikat na estudyanteng henyo. Ngunit dahil sa isang trahedya sa pamilya, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral at ngayon lang nakabalik. Upang masubok ang kakayahan ng mga estudyante, ipinamahagi ni Sir Hao ang college entrance exam na ginanap 2 buwan na ang nakakaraan. Hindi sinasadyang nasaktan nito si Renzen. Hindi siya komportable at ayaw niyang gawin ang exam dahil ito ang dahilan kung bakit siya bumagsak. Dahil sa traumatic na karanasan niya sa exam, binaliwala niya ang payo at paghingi ng paumanhin ng guro, tumayo siya at umalis. Hinabol siya ng guro para magpaliwanag, ngunit dahil alam niya ang sikreto ni Sir Hao, nagpunta siya sa opisina ng principal upang isumbong ito. Gayunpaman, dahil wala siyang ebidensya, kailangan niyang bumalik sa klase. Habang nag-aaral si Renzen, ginulo siya muli ng mga miyembro ng gang na nakasalubong niya kahapon. Agad na sinugod ni Gao Yuan ang mga siga. Agad na tumakas ang dalawa mula sa kanilang mga humahabol, ngunit hindi sinasadyang napunta sila sa isang dead end. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ni Red Hair. Sa totoo lang, dumating siya para kausapin si Renzen upang huwag nitong isumbong ang kanyang boss. Bagaman isa siyang miyembro ng gang, isa siyang napakabuting tao at dati pa siyang sikat na guro. Bilang kapalit, kung mayroon siyang anumang problema, handa siyang tumulong. Pagkatapos nito, bumalik si Red Hair at sinermonan ang mga siga bago siya umalis. Kinabukasan, habang papunta siya sa klase, may isang walang galang na babae na biglang lumitaw at patuloy na nagtatanong kay Gao Yuan tungkol sa dahilan kung bakit siya huminto sa pag-aaral. Hindi pa siya tapos, nang makita niya si Renzen, ay nagsimula siyang mangaral sa iba, na hindi kinaya ni Renzen at pinagalitan siya hanggang sa hindi na siya makasagot. Samantala, si Sir Haonan ay kinakabahan pa rin tungkol sa nangyari kahapon, natatakot na baka malaman ng kanyang superior ang kanyang nakaraan, kaya kinakabahan siyang pumunta sa principal. Malapit na ang oras ng klase, kaya sinabi sa kanya ng principal na umalis na siya, na nagkamali si Haonan na naisip niyang tinanggal siya sa trabaho. Agad niyang tinawagan ang kanyang alagad upang sunduin siya. Habang naghihintay siya, biglang tumawag ang kanyang crush na katrabaho niya at tinanong siya kung bakit hindi pa siya nasa klase. Dumating na ang lahat. Sa sandaling iyon, dali-dali siyang tumakbo papunta sa klase. Imbes na magturo sa mekanikal na paraan, tinanong ng guro kung sino ang marunong magbilyar. Hindi, karamihan sa mga lalaking estudyante ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Sa pamamagitan ng paglalaro ng bilyar, matagumpay na isinama ni Sir Hao ang mga kaalaman sa matematika na nagpasaya sa mga matitigas na estudyante at nakikibahagi sa klase. Ang pagtatasa sa kakayahan ng guro ay maituturing na mas matagumpay kaysa sa inaasahan. Ngayon, nagdaos ang Fengyun School ng isang pagsusulit sa pagtatasa ng kakayahan at pinilit ang lahat ng estudyante na isuko ang kanilang mga cellphone. Tanging ang mga matitigas na estudyante lamang ang lihim na gumamit ng kanilang mga cellphone. Si Renzen ay hindi pa rin nakakabangon sa trauma ng pagsusulit. Bukod pa rito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili dahil sa ingay sa paligid at patuloy na binubura ang kanyang mga sagot. Sa gitna ng kaguluhan, ay patuloy na tumutunog ang cellphone ni Wang Feng na ikinagalit ni Renzen. Bilang resulta, hindi maganda ang nakuha niya sa mock exam na ito. Mas mababa pa ito kaysa sa kanyang college entrance exam score. Sa sobrang pagkadismaya sa sarili, nagtago si Renzen sa school storage room at umiyak nang hindi niya alam na nagtatago rin doon si Gao Yuan. Matapos siyang huminto sa pag-iyak, nagpatugtog siya ng malumanay na musika upang aliwin siya. Pagbalik niya sa klase, pinagsabihan ni Dean Li ang lahat ng estudyante na ayusin ang kanilang mga upuan ayon sa patakaran ng paaralan. Sa panahong iyon, lumabas na si Renzen sa klase. Nang mapansin ng lahat na nawawala siya, nagsimulang hanapin siya ng guro. Nalaman niya na ang maliit na estudyante ay nakaupo sa isang sulok ng bakuran, nalulungkot dahil sa kanyang mga marka. Upang maibsan ang kanyang negatibong damdamin, inutusan siya ng guro na gumawa ng graffiti sa buong achievement board ng paaralan. Sa panahong ito, galit na galit ang Dean of Students dahil hindi niya alam kung sino ang sumira sa achievement board na ito. Nagkataon na sirado ang lahat ng kamera doon, kaya hindi niya matagpuan ang salarin. Samantala, masayang nagkibit balikat si Sir Hao dahil hindi siya nahuli sa masamang ginawa niya. Upang maunawaan ang bawat estudyante sa kanyang klase, nagbigay si Haonam ng regalo kay Maambay bilang suhol. Tinukoy ng guro ang ilang pangalan ng mga masasamang estudyante sa klase. Una ay si Wang Feng, ang matigas na estudyante sa paaralan na gustong kumita agad ng pera, kaya nagtrabaho siya ng walang pakialam. Sumunod ay ang class president dahil sa hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Kaya lubhang naapektuhan ang kanyang kaisipan na nagiging sanhi upang saktan niya ang sarili kapag siya ay nababahala. Ang pangatlo ay si Dakun. Dahil malayo ang kanyang mga magulang at hindi siya pinapansin, naging suwel siya. Panghuli, si Wukay. Noong nasa dating paaralan pa siya, binuli siya kaya naging tahimik at mailap ang kanyang pagkatao. Bukod pa rito, ipinagbawal pa ng kanyang ina na ipagpatuloy niya ang kanyang hilig sa pagpipinta, na lalo pang nagtulak kay Wukay na ihiwalay ang sarili. Ang bawat estudyante
estudyante ay may iba't ibang mahirap na sitwasyon, ngunit sa huli, lahat sila ay mabubuting bata. Kinabukasan, pumunta sa palengke ang mga alagad ni Red Hair upang hanapin si Chen Ming. Dumating ang mga ito upang makipag-ayos sa kanya tungkol sa pagkasira ng bilyaran. Nagsimula ng mag-away ang dalawang grupo. Sa kabutihang palad, dumating si Haonam sa tamang oras upang pigilan ang away. Hindi niya inaasahan na nagtatrabaho pala si Wang Feng doon at nasaksihan ang lahat. Naabutan pa ng bata na kuhanan ng litrato ang kanyang guro kasama ang mga miyembro ng gang. Samantala, kararating lang ni Renzen sa bahay nang may dumating na order ng steamed bun na kailangang i-deliver. Kaya't pinalitan niya ang kanyang ina sa pagde-deliver. Hindi niya inaasahan na ang nag-order ay si Gao Yuan. Nakita ni Gao Yuan na basang-basa si Renzen, kaya mabait niyang inanyayahan ito na pumasok sa loob. Nang makita ng ina ni Gao Yuan ang estranghero, tiningnan niya ito nang may malamig at walang pakialam na mata, kaya hindi naglakas loob ang dalagita na manatili. Nagkasundong maghintay na lang ang dalawa sa lobby hanggang sa huminto ang ulan bago umuwi. Nag-usap silang dalawa tungkol sa lahat ng bagay sa kanilang buhay, mula sa paaralan hanggang sa kanilang pamilya. Bagaman 18 o 19 taong gulang pa lang sila, pakiramdam nila ay naranasan na nila ang pinakamahirap na sitwasyon sa mundo. Huminto na ang ulan, kaya umuwi muna si Renzen. Pagkatapos maligo, papasok na sana siya para mag-aral nang magpakita ang group chat. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga bagong estudyante sa kolehiyo. Sa sandali ng kahinaan nang makita niya ang mga mensahe, muntik nang sabihin ni Renzen ang totoo na hindi siya nakapasok sa universidad. Sa kabutihang palad, hindi niya ipinadala ang mensaheng iyon. Upang hindi maapektuhan ng mga mensahe ang kanyang pag-aaral, dinelete niya ang chat. Ginanap ang parent-teacher meeting sa simula ng taon gaya ng dati. Ngayon, maagang gumising si Haonam para plansahin ang kanyang malinis na puting kamiseta na may kumpiyansa na handang makipagkita sa mga magulang. Matapos magsimulang mag-usap ang mga magulang, marami silang mga tanong para sa guro. Bakit nagpalit ng class advisor sa pinakamahalagang oras? Bakit bumaba ng husto ang mga marka ng kanilang mga anak? Isa-isang sinagot ni Sir Hao ang bawat tanong nang biglang pumasok si Wang Feng na may hawak na litrato ng guro kasama ang mga miyembro ng gang at sinabi sa lahat ng mga magulang na si Sir Haonan ay isang miyembro ng gang. Galit na galit ang lahat at hindi maintindihan kung bakit kukuha ang paaralan ng isang miyembro ng gang bilang isang class advisor. Dahil hindi maganda ang sitwasyon, pumasok ang principal upang iligtas ang araw. Upang pakalmahin ang mga magulang, hindi sinasadyang sinabi ng principal na kung ang class 14 na ay hindi makakakuha ng pwesto sa top 3 sa final exam, siya mismo ang magiging advisor ng klase. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang bagay dahil ang klase na ito ay laging nasa huli sa buong paaralan. Inilagay din nito si Haonan sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang sandali, naisip ng tiyuhin na iwan na ang pagtuturo at bumalik sa pagbubukas ng bilyaran upang maging mas madali ang kanyang buhay. Matapos sabihin ang mga salitang ito, hindi rin makapaniwala ang principal sa sarili niyang mga salita. Bagaman alam niyang magaling na guro si Haonam, hindi sapat na siya lang ang gumawa ng lahat para mapabuti ang mga marka ng klase. Kinaumagahan, isang tensyonadong sitwasyon ang nangyari sa class 1, habang mayroong isang taong pumasok at nagnakaw ng English syllabus. Nang dumaan sina Wang Feng, pinagbintangan sila ng class 1 na sila ang nagnakaw. Dahil hindi na nila nakayanan ang pambibintang, nagsimula silang mag-away. Tumigil lang sila nang dumating ang kanilang class advisor. Maya-maya, habang kinukuha ni Renzen ang kanyang mga aklat mula sa kanyang mesa, may isang estudyante na nakakita ng nawawalang syllabus sa kanyang mga aklat. Kaya't pinagbintangan ng lahat si Renzen na siya ang nagnakaw. Bukod pa roon, binastos at ininsulto siya ng walang pagkakataong magpaliwanag. Wala nang masabi sa masasamang kaibigang ito. Umalis si Renzen na dala ang kanyang bag sa kabutihang palad. Pinigilan siya ni Sir Hao sa tamang oras at bumalik siya sa klase. Sinabi ng guro sa lahat na huwag pagbintangan ang kanilang kaibigan hanggat walang ebidensya. Hayaan na raw siyang bahala sa lahat. Hindi pa tapos ang gulo sa klase. Pag uwi ni Renzen, nakita niyang lasing ang kanyang pinsan at sinisira ang mga gamit sa kanilang tindahan. Dahil hindi niya makita ang tatay ni Renzen para makipag-away tungkol sa mana, ginawa niya ang gulo sa tindahan. Malakas pa siyang itinulak ang ina ni Renzen na nagdulot ng pinsala sa kamay nito. Nang makita niya ang kanyang ina na nasasaktan, hindi na niya kinaya at binasag niya ang bote ng serbesa at itinutok sa mukha ng kanyang pinsan. Sa kabutihang palad, dumaan si Gao Yuan at pinigilan siya, kung hindi ay baka may nangyaring trahedya. Sinabi ni Renzen na dahil may sakit ang kanyang ina, gusto niyang makapasok sa medical school upang magamot siya, ngunit nabigo siya. Inalis niya ang kanyang pagkakaupo at humagulgol. Sinubukan siyang aliwin ng binata upang kumalma. Sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan sa ulan upang maibsan ang kanyang stress, matagal na rin bago siya nakatawa ng ganoon kasaya. Bumalik ang mag-ina pagkatapos ayusin ang magulong lugar. Biglang dumating ang ama at nagulo ang buong kapitbahayan. Dahil hiwalay na sila at lasing pa ang ama, mahigpit na ayaw siyang papasukin ng ina. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Chon ang pinto, si Ginoong Hao pala. Pagkatapos ng pulong ng magulang guro, upang mas malaman ang tungkol sa personalidad, kalakasan at kahinaan ng bawat estudyante, bumisita siya sa bawat bahay. Habang kausap ang ina ng batang babae, pumasok ang ama at nagkagulo. Nakita niya ang mag-asawa na nagtatalo, kaya napilitan siyang umuwi muna. Pag alis niya, hindi niya nakalimutang hikayatin si Chon na pumasok kinabukasan at siya na ang bahala sa lahat ng bagay sa klase upang hindi madaya ang kanyang estudyante. Maaga pa lang, si Sir Hao at ang bantay ay nag-check na ng TV. Sa security
security room at tama ang iniisip niya, ang magnanakaw ay hindi si Chon. Pagkatapos ng klase, inihayag ni Sir Hao na ang nagnakaw ay isang lalaking estudyante. Nangyari ang pagnanakaw habang tinutulungan ni Chon ang kanyang ina sa paglilinis ng tindahan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Wang Fang. Sa kabutihang palad, si Gao Yuan at ang kanyang ama ay dumaan sa tindahan ng panahong iyon, kaya sila ay nagpatotoo para ibalik ang kalinisan ng pangalan ni Chon. Nabatid ni Sir Hao, ang grade 12 ang pinakasensitibong panahon ng pag-aaral. Kung dahil lang sa walang batayang hinala ay sisisihin si Chon, posibleng magdala ka ng sugat sa puso habang buhay. Umaasa ako na kapag kayo ay lumaki na, kayo ay magiging responsable sa inyong mga salita at gawa. Simula noon, mas naging maganda ang tingin ni Chon kay Gao Yuan dahil lagi siyang nandyan para tulungan siya sa oras ng kahirapan. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Liu Qian si Chon ng isang bote ng tubig upang humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya kahapon. Nang gabing iyon, habang papunta sa banyo, napansin ni Sir Hao na nakabukas ang ilaw sa kanyang klase, kaya inakyat niya ito upang tingnan at si Chon pala. Patuloy pa rin niyang tinatapos ang huling mga tanong sa exam bago umuwi. Napagtanto ng guro na ang dahilan kung bakit hindi niya masagutan ang huling tanong ay dahil lagi niyang pinipilit ang sarili na tapusin ito sa loob ng 0 minuto. Matapos magbigay ng pahiwatig kung paano sagutin, pinasulat ni Sir Hao si Chon sa pisara. Totoong naging epektibo ang mga sinabi ng guro. Ang mahirap na problemang ito ay inabot lang niya ng 4 na minuto. Biglang naisip ng guro na magbukas ng libreng klase sa gabi upang matulungan ang mga estudyante na mapabuti ang kanilang pagganap. Salungat sa inaasahan, ang unang klase ay tanging si Chon lamang ang dumating. Dahil nakapasa na siya sa university exam, pinayuhan siya ni Sir Hao ng solusyon. Ang pinakamainam ay pagbutihin ang mga marka sa natural science, kasama ang batayang kaalaman ng iba pang asignatura na makakatulong sa kanyang makamit ang pinapangarap na marka. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, pumunta si Chon sa kantina para pumila, ngunit pinaalis siya ng klase sa isang silid dahil sa patakaran ng oras ng kainan ni Fong Van. Dahil sa walang kwentang patakarang ito, halos magkagulo ang dalawang klase at magkainan sa halip na kumain ng kanin. Pansamantalang natigil ang lahat ng dumating ang tagapangasiwa na may dalang megaphone at ipinagtanggol ang klase sa isang silid at pinapagsulat si Chon ng mga alituntunin. Ngunit hindi hihingi ng paumanhin at susunod ang klase 14 na. Sa daan pabalik sa klase, hinila ni Gao Yuan si Chon sa bodega para magtanghalian dahil alam na niya ang kakaibang patakaran na ito kaya naghanda na siya. May instant noodles siya sa kanyang silid para sa kanyang kaibigan at inilabas ni Gao Yuan ang maraming sikretong pampalasa at ipinakita ang kanyang galing sa paggawa ng pansit para sa kanya. Ito marahil ang pinakamasarap na noodles na natikman niya. Kinabukasan, napansin ni Sir Hao na kumakain lang ang buong klase sa silid-aralan at hindi pumupunta sa kantina para magtanghalian. Napagtanto niyang napakawalang katarungan ng patakarang ito sa mga huling klase, kaya nilapitan niya ang punong guro, umaasang baguhin niya ang walang kabuluhang patakarang ito. Kung hindi ito babaguhin ng punong guro, si Sir Hao mismo ang gagawa nito. Kinabukasan ng umaga, ginamit ni Sir Hao ang taktika ng pagganyak upang akitin ang kanyang mga estudyante na pumila sa kainan. Patuloy pa ring minamaliit ng klase sa isang silid ang klase 14 na, dahil kahit hindi pa nila oras, ayon pa rin sila sa pagkain. Sa puntong ito, kalmado namang inakay ng guro ang buong klase sa pila ng pagkain para sa mga guro. Labis na nagalit ang tagapangasiwa, ngunit hindi niya matalo ang mga dahilan na ibinigay ni Sir Hao. Kaya, sabay-sabay na pumalakpak ang klase 14 na at ang iba pang mga klase para sa kanilang tagumpay. Hindi na kaya nang lunukin ang galit, dinala ni Ginang Li ang punong guro upang harapin si Sir Hao at tanungin siya. Ngunit bago pa man makapagsalita, binaliktad na ni Sir Hao ang tanong sa kanya tungkol sa pila sa pagkain at sa hindi pantay na pamamahagi ng mga review materials, na nagdulot ng pagkalito sa dalawa at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang rebolusyong ito ay nagpabago sa walang kabuluhang patakaran at nagdulot din ng pantay na pagtrato sa pagitan ng mga klase. Minabuti ring ipaliwanag ng guro sa klase ang isang aral. Huwag husgahan ang iba batay sa kanilang panlabas na anyo. Dahil sa mga nakakaantig na salita ng guro, ang estudyanteng nagnakaw ng exam ay sumulat ng liham ng paghingi ng paumanhin kay Sir Hao. Pagkatapos ng maraming pagsisikap at paniniwala, ang karagdagang klase ng guro ay nagkaroon ng mas maraming bagong estudyante. Labis itong ikinatuwa ng guro dahil kinilala ang kanyang pagsisikap. Kinabukasan ng umaga, sa wakas ay nagtagumpay ang pag-aalsa ng klase 14 na. Ang mga klase ay ngayon ay may nakatakdang oras ng pagkain na nagpapahintulot sa mga huling klase na kumain ng masarap na kanin at mainit na sabaw. Dahil dito, naiinggit ang mga estudyante sa klase sa isang silid na nakikita silang dumadaan. Matapos ang klase, nilayon niyang kunin ang kanyang sasakyan para umuwi. Pinulot ni Chon ang gulong ng kanyang bisikleta dahil kilala ni Gao Yuan ang isang tindahan ng bisikleta, kaya inalok niyang dalhin siya. Ito rin ang dating pagpupulong ng bisikleta na madalas puntahan ni Gao Yuan at ng kanyang kapatid na lalaki. Ngunit namatay ang kanyang kapatid sa isang aksidente sa sasakyan, kaya kinailangan ni Gao Yuan na huminto sa pag-aaral ng ilang panahon. Dito, nakilala niya muli si Ming, ang kasintahan ng kanyang kapatid. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang kapatid ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa lahat, lalo na kay Ming. Kinailangan din ni Ming ng mahabang panahon para tanggapin ang katotohanan. Kaya, sa pagkakataong ito, umaasa siyang hindi pipigilin ni Gao Yuan ang kanyang damdamin, kundi lubos na sulitin ang kagalakan ng kanyang kabataan.
Tiyak na ayaw niyang makita ang kalungkutan ng lahat. Pagbalik sa tindahan, hindi sinasadyang narinig ni Chon ang pag-uusap ng mga doktor at doon lamang niya nalaman ang trahedya sa pamilya ni Kao Yuan. Gusto niya itong tulungan na malampasan ang sakit na ito. Ngayon, hindi pumasok si Jia Kon sa klase sa umaga, kaya ipinatawag siya ng tagapangasiwa sa opisina. Sinabi niyang sumasakit ang tiyan niya, ngunit hindi naniwala ang guro. Pumasok si Sir Hao at sinuhulan si Ginang Effie ng isang tinapay para hayaan siyang asikasuhin ang bagay na ito. Pagkatapos magtanong tungkol sa kanyang kalusugan, pinayagan siya ng guro na bumalik sa klase at tatawagan niya ang ama ng bata para mag-ulat. Hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng ilang minuto ng pakikipag-usap sa telepono, pinuto ng ama ng bata ang tawag dahil sa sobrang abala sa trabaho. Pagsapit ng gabi, dahil sa matinding sakit ng tiyan, nagsuka ng dugo si Jia Kon. Bagaman paulit-ulit niyang tinawagan ang kanyang ama, hindi niya ito makontak. Sa kabutihang palad, dumalaw ang isang kababayan at nakita siya, kaya mabilis siyang sumakay ng taxi at dinala sa ospital. Para kay Jia Kon, ang babae ang liwanag na nagbigay ilaw sa madilim niyang buhay. Kinabukasan din ang kaarawan ni Jia Kon. Ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan kasama si Dai Lam sa isang romantikong lugar. Sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay, kasama ang babaeng mahal niya, dumating ang isang bagong trahedya. Kinabukasan, gaya ng dati, pumunta si Jia Kon sa tindahan para hanapin ang babae. Ngunit nalaman niyang huminto na si Ai Lam sa trabaho para mag-aral sa Shanghai. Nagpasya siyang huminto sa pag-aaral para pumunta sa Shanghai. Ngunit biglang bumalik ang ama ni Jia Kon at pinilit siyang magpatuloy sa pag-aaral. Kinalagkad ng ama ang kanyang anak sa paaralan at nagdulot ng kaguluhan. Pinagsisipa pa niya ito. Mabilis na dumating si Sir Hao at Ginang Effie para awatin sila bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, niyakap ni Sir Hao si Jia Kon at inilayo sa isang sulok ng paaralan. Nang tanungin, nalaman niyang gusto ng bata na huminto sa pag-aaral para sumama sa isang babae sa Shanghai. Nang tanungin lamang ni Sir Hao kung sino si Dai Lam at kung gusto niyang sumama ang bata, tumalo na ang bata at tumakbo para hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid. Matagal siyang naghanap ngunit nakatanggap lamang ng isang liham na lubos na nagpasakit sa kanyang puso. Pumunta si Sir Hao para hanapin siya sa pantalan. Sinabi niya kay Jia Kon ang katotohanan ng buhay. Kung susundan mo lang siya ng padalos-dalos, hindi masosolusyonan ang anumang problema. Mas mabuting manatili ka at maghanda para sa entrance exam sa universidad sa Shanghai. Pagkatapos, magsumikap kang mag-aral at mabilis na makatapos, makahanap ng magandang trabaho. Sa ganoong paraan, mas may karapatan kang alagaan at protektahan ang taong gusto mo. Kaya naman nakinig ang batang lalaki at nagpasya na puntahan ang kanyang crush para magpaalam. Dinala ni Jia Kon ang dalaga sa lugar na inihanda na ng kanyang mga kaibigan, kung saan nakasindi na ang mga ilaw at hinihintay na lang ang pangunahing karakter. Naghanda siya ng napakagandang paputok na nagliwanag sa buong kalangitan upang ipahayag ang kanyang damdamin at ito rin ang kanyang paalam kay Lailang. Umaasa siyang magkikita silang muli na mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili. Pagkatapos nito, bumuti ng husto ang saloobin ni Jia Kon kay Sir Hao. Patuloy na umuunlad ang batang lalaki, mas masipag nang pumasok sa klase at kumpletuhin ang kanyang mga takdang aralin. Dahil dito, unti-unting bumubuti ang relasyon ng mag-ama. Bagaman ayaw niyang iwan ang kanyang anak, napilitan siyang umalis muna. Bago siya umalis, pinayuhan niya ang kanyang anak na mag-aral ng mabuti. Simula noon, mas naging masipag si Jia Kon. Laging kumpleto ang kanyang mga tala at pumupunta pa siya sa gabi sa karagdagang klase ng guro. Nang makita ito ni Wang Fang, inakala niyang sinundan ni Jia Kon ang guro at iniwan ang kanyang mga kaibigan, kaya labis siyang nagalit. Kumantong ito sa pag-aaway. Nagpatuloy ang gabi-gabi na karagdagang klase ni Sir Hao. Masiglang gumagawa ng kanilang mga takdang aralin ang mga estudyante at inilalapat ang mga pamamaraan na ibinigay ng guro. Tanging si Kao Yuan at Wang Fang lamang ang hindi sumasama. Nang makaramdam ng hindi maganda, kinabukasan ng umaga, pumunta si Chon para kumbinsihin si Kao Yuan na sumali sa karagdagang klase. Salungat sa sigasig ni Chon, malamig ang tugon ng batang lalaki. Sinabi niya na kung gusto nitong makinig ng musika, handa siyang makinig, ngunit kung para sa ibang bagay, hindi niya ito kakausapin. Sa pag-uwi, dahil sira ang kanyang bisikleta, pumunta si Chon kay Min para magpaayos. Habang nakatayo at tinitingnan ang isang larawan ng lahat, lumapit si Min at ikinuwento ang tungkol sa kanyang yumaong kasintahan at gayon din ang tungkol kay Kao Yuan na dating napakamasigla. Inilalarawan na mainit ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid, naging mas introvert siya. Para mapabuti ang kanyang kalooban, kinabukasan, inanyayahan ni Chon si Kao Yuan na magbisikleta sa katapusan ng linggo. Kung inanyayahan kang lumabas ng iyong crush, bakit mo tatanggihan? Dumating na ang araw ng date. Nagbisikleta ang magkaibigan paakyat sa bundok. Biglang napansin ni Kao Yuan na ang bisikletang sinasakyan ni Chon ay sa kanyang kapatid, kaya medyo nalungkot siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbibisikleta, umupo sila para magpahinga at mag-usap. Paulit-ulit na binanggit ni Chon ang nakaraang kwento ng kanyang kapatid, na ikinagalit niya. Nang hindi sinasadyang natumba ni Chon ang paboritong bisikleta ng kanyang kapatid, nagalit si Kao Yuan at nasabi ang mga hindi magagandang salita sa kanya. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin nakita si Kao Yuan sa klase, kaya tumakbo ang dalagita para hanapin siya. Nakita niya itong naglalakad sa pasilyo. Lumapit si Chon at humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam na iyon ang bisikleta ng kapatid nito. Ayaw niyang makita itong nasasaktan kaya pinilit niya itong pasayahin. Gayunpaman, tila hindi pa rin kayang bitawan ni Kao Yuan ang malalim na sugat sa kanyang puso. Kung hindi lang niya pinakiusapan ang kanyang kapatid na maghatid ng mga gamit sa kanilang mga magulang, hindi sana ito na aksidente. Kasabay nito, sa basketball court, pinayuhan ni Jia Kon si Wang Fang na sumama sa kanya sa klase. Pinapili ni Wang Fang si Jia Kon sa pagitan niya at ni Sir Hao. Walang pag-aalinlangan nitong pinili ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit gusto pa rin niya ang kanyang kapatid. Sundan mo siya para makapasa sa university entrance exam nang marinig ito.
kwarto. Nagalit si Wang Fang, itinapon ang bola ng basketball at umalis. Kinagabihan, habang masayang kumakain at nag-uusap sina Jae-kwon at ang kanyang mga kaibigan, lumapit si Wang Fang at nagsimulang manggulo. Sinisipan niya ang isang tao at iniinis ang iba. Sa huli, hindi niya nakalimutang kutyain ang kanyang matalik na kaibigan bilang isang taksil na hindi na kinaya ni Jae-kwon, kaya sinunggaban niya ito at nakipag-away. Naramdaman ng klase na tensyonado ang sitwasyon, kaya tinawagan nila si Sir Hao para humingi ng tulong. Bagaman sinikap ng guro na ipaliwanag kung ano ang tama at mali sa sutil na si Wang Fang, hindi pa rin siya sumunod. Nagpa siya ang magkabilang panig na maglaban hanggang kamatayan, sa kondisyong susundin ng matatalo ang mananalo. Nagpalitan sila ng hamon sa kanilang mga espesyalidad at ang kasalukuyang iskor ay 2-2. Sa huling bahagi ng kompetisyon, nasugatan si Wang Fang ng mabangga sa isang sasakyan, kaya nagpa siya si Sir Hao na sumuko at iwi ang matigas ang ulo na bata. Nang makarating sila, nagulat ang lahat nang malaman nilang si Wang Fang ay isang batang master na may kayamanan na hindi kayang bilhin ni Sir Hao sa buong buhay niya bilang guro. Pumasok si Sir Hao at Jae-kwon sa bahay ayon sa imbitasyon ng ina ni Wang. Habang nag-uusap sila, bumalik ang ama ng bata. Pagka-uwi niya, bago pa man magtanong, sinigawan na niya ang kanyang anak ng husto. Sinigawan siya sa harap ng kanyang kaibigan, kaya lumaban si Wang Fang at sumagot na nagpainit ng ulo ng kanyang ama. Hinawakan niya ang ashtray at balak batuhin ang kanyang suwail na anak, ngunit tinamaan niya si Sir Hao sa ulo habang sinusubukang awatin sila. Dahil sa sobrang pagdugo, hinanap ni Sir Hao ang kanyang dating kasamahan, si Ginang Batch, at pinatali ang sugat. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Sir Hao si Wang Fang para kausapin at humingi ng paumanhin dahil sa maling pagkakaintindi sa bata. Dahil hindi kinikilala ng kanyang ama ang kanyang mga pagsisikap, nakulong ngayon ang bata sa pagitan ng pagdesisyon na sumuko o magpatuloy. Ngunit ang pakikipagtalo sa kanyang ama ay walang kabuluhan. Mas mainam kung sasali siya sa karagdagang klase upang malampasan ang kanyang ama. Sa halip na magtrabaho para kumita ng kaunting pera, sinabi niya ito, ngunit matigas pa rin ang ulo ni Wang Fang at hindi nakikinig. Nang malaman ng class president ang nangyari, nilapitan niya ito para kumbinsihin ulit. Nalaman na magkababata pala sila. Magkasama silang lumaki at alam niya ang lahat ng nakakahiya nitong lihim. Dahil alam niyang mabuti naman talaga ang puso nito, sinikap niyang kumbinsihin itong mag-aral. Kinagabihan, dahil sa nangyari sa batang lalaki, pumunta si Sir Hao sa bahay ni Wang Fang para kausapin ang mga magulang nito. Nakatanggap din siya ng paumanhin dahil sa hindi sinasadyang pagkasugat na ginawa ng ama nito kagabi. Nitong mga nakaraang araw, madalas gabihin ang anak nila at hindi na alam ng mga magulang kung ano ang ginagawa nito. Kasabay nito, ang magkaibigang sina Wang at Jaya ay kumakain ng chuaner. Nakatanggap si Wang Fang ng tawag mula sa may-ari ng tindahan, sinasabing irerekomenda niya ang isang malaking negosyo para sa kanya. Dahil nakakaakit, isinama niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Jae-kwon. Naramdaman ni Jae-kwon na masasamang tao ang mga kasama nila sa negosyo, kaya pinayuhan niya si Wang Fang na huwag nang makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit dahil sa pera, tila gustong sumugal ni Wang Fang. Sa kabilang banda, si Sir Hao, upang suportahan ang negosyo ng kanyang estudyante, ay bumili ng ilang jacket at ibinigay sa kanyang mga nakababata. Ngunit agad na napansin ng lalaking may pulang buhok na ito ay mga pinuslit na produkto at malaki ang posibilidad na naloko ang Big Brother at nakabili ng peke. Kinabukasan, nakatanggap si Sir Hao ng balita na may mga pulis na nagche-check sa lahat ng kargamento na pumapasok sa pantalan. Nag-alala siya para kay Wang Fang na kasama ng mga gangster sa paggawa ng iligal na gawain. Dali-daling tumakbo si Sir Hao kasama ang kanyang mga nakababata para hanapin siya sa lahat ng pantalan para hilahin siya pabalik. Sa kabutihang palad, si Wang Fang ay isang matalinong bata, kaya nang maramdaman niyang hindi maganda ang pakikipagtransaksyon sa mga taong iyon, huminto siya sa pakikisama sa mga gangster. Pagkatapos, hinila siya ng guro sa isang paboritong kainan para kumain at sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para payuhan ang matigas ang ulo na bata. Alam ng guro na ang layunin ni Wang Fang sa pagtatrabaho ay kumita ng pera para patunayan sa kanyang ama. Naniniwala ang guro na ang pagbebenta niya ng jacket ngayon at talaba bukas, makakakuha ka ng kaunting pera, ngunit ipinagpapalit mo ang iyong maliwanag na kinabukasan. Kaya bakit hindi ka magsikap sa pag-aaral, makapasa sa isang universidad at humanap ng tamang landas na susundan? Nang gisingin ng guro ang apoy sa kanyang puso, agad na tinipon ni Hyori ang kanyang mga kaibigan at nagpa siya na pumasok sa klase ng guro. Ngayon, si Cherry ang pangunahing alalahanin ng guro. Kapag nasa klase siya, natutulog lang siya at hindi pinapansin ang kanyang mga marka. Alam ng guro na nagkaroon ng malaking insidente ang kanyang pamilya, kaya pumunta siya kay Teacher Bae para malaman ang sikolohiya ng mag-aaral. Pagkatapos umuwi mula sa paaralan, nakita ni Cherry na nakalimutan ng kanyang ina na patayin ang kalan na naging dahilan upang masunog ang kaldero ng sopas. Malungkot siya dahil ang tanging pinapansin ng ina ay ang mga gamit na kinuha niya mula sa kwarto ng kanyang kapatid. Nang bumaba siya sa sala, nakita niya ang kanyang ama na kararating lang galing sa trabaho. Sinabi ng ama na intindihin niya ang kanyang ina dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanyang kapatid. Mula pagkabata, kailangan nang huminto ng ina sa pagtatrabaho at magpuyat para alagaan ang kanyang kapatid na may sakit sa puso. Ngayon napatay na ang kanyang kapatid, ang matinding pagkabigla ay masyadong malaki para matanggap ng ina. Kinabukasan, pag-uwi ni Cherry mula sa eskwelahan, nakita niya ang kanyang ina na nagsusunog ng kung ano na naging dahilan ng malaking apoy. Halos masunog ang bahay. Buti na lang at napapatay niya ang apoy. Nang makita niya kung ano ang nasunog ang mga sulat na isinulat ng ina para sa kanyang kapatid nang mamatay ito kumirot ang kanyang puso. Kasabay nito, ang pakiramdam ng pagkakasala ay naging dahilan upang umalis siya sa bahay. Kinabukasan, nang matuklasan ng kanyang
kanyang mga magulang na iniwan ng kanilang anak ang kanyang bag sa bahay. Nag-aalala silang tumawag sa kanyang guro, ngunit wala rin siya sa paaralan. Pagkatapos suriin ang mga security camera, nalaman nilang umalis siya ng bahay bandang 1:00 ng umaga. Agad na naghanap si Joy sa buong paaralan, ngunit hindi niya ito nakita. Pumasok siya sa lihim na silid nilang dalawa upang isipin kung saan posibleng pumunta si Cherry. Bigla, may isang lugar na nabanggit niya ang sumagi sa kanyang isipan. Nagmamadali siyang pumunta sa amusement park kasama si Teacher Hao. Totoo nga, nakaupo si Cherry sa eroplano, nag-iisip tungkol sa buhay. Ang lugar na ito ay puno ng masasayang alaala sa pagitan ng magkapatid. Lumapit si Teacher Hao upang kausapin siya tungkol sa kanyang pamilya. Nag-aalala ang lahat na may nangyari sa kanya, kaya naghanap sila sa lahat ng dako. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay isang aksidente lamang at wala siyang kinalaman doon. Naranasan din ng guro ang parehong pakiramdam noon nang hindi siya naintindihan ng kanyang mga estudyante na naging dahilan ng labis na pagkabahala at humantong sa kanyang pagbibitiw. Nagpasya siyang samahan ang kanyang sarili ng alak at nabuhay sa matinding pagdurusa sa loob ng 3 taon. Ang sakit na iyon ay hindi kailanman gagaling, ngunit wala siyang paraan para patawarin ang kanyang sarili. Ibinigay ng guro ang halimbawa ng Mobius strip kung patuloy siyang mabubuhay na may pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi sa paikot na ito, hindi kailanman mawawala ang sakit. Hindi gagaling ang sugat, bagkus ay lalala pa. Kaya't ikaw lang ang makakapagtanggal ng singsing na ito. Biglang lumiwanag ang Ferris wheel. Nalaman ni Joyce na sinabi niya sa gwardiya na paandarin ito, kung hindi ay hindi uwi ang kanyang kapatid. Muling nasiyahan si Cherry sa pakiramdam ng pagkabata. Inalala ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na magkasamang nagbibisikleta pa uwi. Itinuring niya ang aksidente bilang isang bangungot at sinubukang lampasan ang masakit na nakaraan, diretsong sumulong. Pagkatapos ay umuwi ang batang lalaki upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa pag-alis sa bahay. Nagluto ang kanyang ina ng 8 noodles para sa kanya at ikinuwento ang mga nangyari sa nakaraan tungkol sa sakit na naranasan ng kanyang ina sa nakaraang taon nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng insidenteng ito, sa wakas ay tinanggap ng kanyang ina na bitawan ang nakaraan. Umunlad tungo sa isang magandang kinabukasan kasama ang kanyang munting pamilya. Nakabawi si Cherry at nagpatuloy sa pagpasok sa klase. Nakatanggap siya ng maraming liham at paghihikayat mula sa kanyang mga kaklase. Inaasahan ng lahat na malalampasan niya ang mga paghihirap at magkakaroon ng maraming swerte sa buhay. Ang dating batang lalaki ay mas matanda na ngayon, marunong nang mag-alaga sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at nagsisikap na mamuhay ng mas mabuti para sa kanyang kapatid. Ngayon, may klase at inihayag ni Teacher Hao na papalapit na ang pagsusulit sa universidad. Kaya, nais niyang isulat ng mga mag-aaral ang kanilang mga pangarap at hangarin sa isang maliit na piraso ng papel at idikit ito sa blackboard sa likod upang magsilbing motibasyon para sa kanila na magsikap. Seryoso, dahil sa dami ng hangarin, nahihirapan ang mga estudyante sa pagpili. Ito ay pangunahin dahil sa kawalan nila ng kumpiyansa sa sarili. Kaya hindi sila nangangahas na magtakda ng napakataas na layunin sa takot na hindi nila ito magawa. Kinabukasan, lumapit si Hiyori sa guro upang humingi ng payo. Tulad ng ibang mga estudyante sa ika-12 baitang, nalilito rin siya at hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Halos lahat ng klase ay nakapili na ng kanilang sariling mga layunin, maliban kay Cherry na hindi pa rin alam kung ano ang gusto niyang gawin. Ngayon, may isang hindi inaasahang bisita sa klase ng tutorial ang ina ni Teacher Hao. Ang isang dahilan ng kanyang pagbisita ay upang makita ang kanyang mahal na anak at ang isa pa ay upang gumaan ang kanyang loob. Pagsubok para sa mga mag-aaral sa huling baitang, kaya naman hinikayat at binati niya ang mga mag-aaral na maging kumpiyansa sa pagpasa sa mahirap na pagsusulit na ito at tuwang-tuwa siya nang matagpuan niya muli ang kanyang hilig sa pagtuturo. Ibang-iba na si Haonam ngayon kumpara sa 3 taon na ang nakakaraan nang nalulunod lang siya sa alak. Kinabukasan, sa wakas ay natuklasan ng babaeng supervisor ang klase ng tutor ni Teacher Hao, kaya iniulat niya ito sa kanyang nakatataas. Lahat ng aktibidad ng tutor ay ipinagbabawal sa Fengyun School na ito, kaya kinansela ang klase sa gabi. Gayunpaman, umaasa pa rin ang guro na ang mga estudyante, nasa bahay man o sa klase, ay makapag-aaral ng kusa sa isang siyentipiko at epektibong paraan. Hindi siya maaaring laging nasa tabi nila. Ang mga estudyante ay dapat magtuon sa kanilang natutunan, pati na rin magpahinga at mag-alaga sa kanilang sarili ng maayos. Mula noon, ang mga individual na estudyante ay nagtatag ng isang epektibong schedule, kapwa nagpapabuti ng kanilang kalusugan at nag-aaral ng maayos. Sa isang siyentipikong pamumuhay, umuwi ang bida at si Cherry sakay ng bisikleta pagkatapos ng klase. Huminto sila sa tulay upang pagmasdan ang paglubog ng araw. Pagkatapos ay pumunta sila sa club ni Mincy upang mag-aral. Kailangan mong kumain para makapag-aral, kaya inanyayahan ni Joy si Cherry sa kanyang bahay para maghapunan. Akala niya ay kakain na siya, ngunit sa halip ay pinaghiwa-hiwalay siya ng harina. Sinabi ng batang babae na ang pagmamasa ng harina ay isang paraan din para makapagpahinga pagkatapos ng nakakapagod na oras ng klase. Habang nagtatrabaho, naglaro at nagkasiyahan ang dalawa. Matapos gawin ang tinapay at pansit, sabay silang kumain at nag-usap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Sa una, pareho silang naramdaman na hindi mukhang guro si Teacher Hao, ngunit pinatunayan ng katotohanan kung gaano siya dedikado sa pagtuturo. Sa pag-aakalang nagtatrabaho pa rin ang guro, palihim nilang inilagay ang pagkain sa harap ng kanyang pinto. Hindi nila inaasahan na tatakbo sila sa takot ng gulatin sila ng guro. Ang pangunahin
pangunahing karakter ngayon ay si Hafan. Siya ay nasa isang malabong relasyon sa kanyang senior sa kolehiyo. Bagaman puno siya ng mga red flag, patuloy pa rin niyang hinahabol ang lalaki. Palagi niyang minamaliit si Hafan at laging gumagamit ng matatamis na salita. Inoobliga niyang magbawas ng timbang si Hafan para maging katulad ng ibang mga babaeng kolehiyala. Dahil dito, napakakunti lang ng kinakain ni Hafan. At pagkatapos kumain, sinisikap pa niyang isuka ang lahat ng pagkain. Isang araw, nagkasama silang lumabas. Binigyan siya ng kanyang kuya sa kolehiyo ng maliit na sukat na damit na gusto niyang isuot kapag nagkita sila sa party sa weekend. Labis na nawawalan ng kumpiyansa si Hafan sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga salita at palagi niyang iniisip ang pagpapapayat anuman ang kahihinatnan. Minsan, nakita ni Teacher Bike ang batang babae na nagsusuka sa banyo. Nag-aalala siya sa kalusugan ni Hafan kaya dinala niya ang bata sa kanyang silid upang mag-usap. Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman niya na may crush si Hafan sa isang estudyanteng lalaki kaya gusto niya ng maliit na baywang. Ikinuwento ni Teacher Bike ito kay Teacher Hao upang bigyan niya ng dagdag na pansin ang dalagita. Sa wakas, dumating ang araw ng selebrasyon ng kanyang kasintahan. Habang sabik na suot ang bigay na damit, nalaman ni Hafan na kinansela ang party ngayon. Ngunit pakiramdam niya ay may mali pa rin. Nagpa siya si Hafan na magbihis ng maganda at mag-makeup. Nang dumating siya sa tagpuan, nalaman niyang niloloko lang pala siya. Siya ay isang manloloko na sabay na nakikipag-date sa dalawang tao. Kakakansela lang niya ng party sa batang babae, habang kasama naman niya ang isang mas magandang babae. Nang marinig ni Teacher Hao na pumunta na ang batang babae sa restaurant, natakot siyang baka may gulo, kaya sinamahan niya ang kanyang mga tauhan upang iligtas siya. Nagpa siya si Teacher Hao na pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang selebrasyon. Nang makarating siya, inilantad niya ang tunay na pagkatao ng impostor sa lahat. Sinisira ang buong party. Pagkatapos, tinawag niya ang binata upang kausapin. Pinayuhan niya itong mamuhay ng mas etikal at huwag nang manloko o manakit pa ng ibang tao. Nang malaman ang katotohanan, sinunog ni Hafan ang lahat ng memorabilia sa lalaki. Si Chlo, ang matalik niyang kaibigan, ay tumakbo upang aliwin at hikayatin siyang gumaan ang kanyang loob. Kinabukasan, dinala ni Teacher Hao ang dalawang tinapay upang suhulan si Teacher Bike. Naramdaman ni Teacher Bike na hindi maayos ang paghawak ni Teacher Hao sa sitwasyon. Dapat niyang hayaan ang mga estudyante na tumpak na suriin ang pagtugis ng kagandahan sa halip na sirain ang party. Naramdaman ni Teacher Hao na tama ang sinabi ng kanyang crush. Kaya naman, sa simula ng klase, nagpaskil siya ng mga larawan ng magagandang babae sa pisara at tinanong ang mga estudyante kung sino sa anim ang pipiliin nila kung papalitan nila ang kanilang buhay. Karamihan sa mga tao ay pinili ang ika-anim na magandang babae, ngunit nang isa-isang ipakilala ng guro ang 5 iba pa, na pawang mahuhusay at natatanging kababaihan, nagbago ang isip ng ilang estudyante. Gusto ng lahat na maging napakahusay. Bawat babaeng ito ay nagpursige sa kanilang mga mithiin at lahat sila ay nagniningning. Sa pamamagitan nito, nais ng guro na payuhan ang mga mag-aaral na huwag mag-alala tungkol sa kanilang hitsura dahil ang kagandahan ng kumpiyansa sa sarili ang pinakaakit. Pagkatapos marinig ito, naramdaman ni Hafan na siya ay naliwanagan. Pati siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsisikap para sa nalalapit na midterm exam isang gabi. Habang nag-aaral si Joyce, pinagalitan siya ng kanyang guro sa Ingles dahil sa mababang marka niya sa Ingles. Bukod pa rito, ginamit ng kanyang guro sa physics ang kanyang pagnanais na makapasok sa Huafen Medical University bilang panggigipit sa kanya. Nasaksihan ni Cherry ang lahat ng nangyari. Upang matulungan ang kanyang crush na maibsan ang stress, dinala niya ito sa ospital ng kanyang ama upang maranasan ang pang-araw-araw na gawain ng mga doktor at nurse. Nagtawanan at nagkasiyahan ang dalawa. Sa huli, nabawi ni Dr. Joyce ang kanyang damdamin at hilig sa napili niyang larangan. Lahat ay nagsisikap na pagbutihin ang kanilang mga marka upang ang klase ay makapasok sa top 3 ng paaralan. Sa gayon ay matulungan si Teacher Hao na ipagpatuloy ang paggabay sa kanila. Narito na ang resulta ng pagsusulit at ang klase 14 na ay nakagawa ng kapansin-pansing pagpapabuti. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang makasama ang lahat sa top 3. Nang marinig ito, labis na nadismaya ang mga estudyante dahil kaunti na lang ang kailangan nilang pagsisikap para magtagumpay. Ayon sa kasunduan, sa susunod na pulong ng magulang, kailangang umalis sa pagtuturo si Teacher Hao. Hindi sumasang-ayon sa desisyong ito, sabay-sabay silang pumunta sa opisina ng punong guro upang hilingin na manatili si Teacher Hao. Malungkot din si Teacher Hao dahil matagal na bago niya muling naramdaman ang tunay na kaligayahan sa pagtuturo at ngayon ay malapit na siyang magpaalam. Sa huling klase, nagpaalam ang buong klase sa kanya sa pamamagitan ng pagsuot ng lahat ng kamiseta. Parang noong unang araw na kinuha ng guro ang klase, ang halo-halong alaala ng kalungkutan at kagalakan ay nagpatulo ng luha sa lahat. Kinaumagahan, nakita ni Teacher Hao na hindi niya mabuksan ang pinto ng kanyang silid. Nalaman niyang napapalibutan pala siya ng lahat ng estudyante ng klase 14 na sa labas ng pinto at hindi siya pinapayagang umalis. Kahit na sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagbaba sa pader, nahuli pa rin siya. Dahil sa matinding pagmamahal na ipinakita ng mga estudyante sa kanya, pinuntahan ng Parent-Teacher Association ang punong guro. Matapos pakinggan ang mga nais ng mga estudyante at ng Parent-Teacher Association, nagpulong ang paaralan at nagpasya na panatilihin si Teacher Hao upang ipagpatuloy ang pagiging guro ng klase 14 na. Masayang-masaya ang buong klase nang bumalik ang kanilang guro at handa silang lumapit
lumaban kasama siya hanggang sa huli para sa semestre. Dahil katatapos lang ng midterm exam, binigyan ng guro ang klase ng isang araw na pahinga. Nagpa siya ang grupo na magbisikleta sa katapusan ng linggo upang mawala ang stress at nagpunta sila sa beach upang maglaro at magsaya sa bihirang araw na ito. Habang nagkakasayahan sila, nakasalubong ni Joyce ang kanyang mga lumang kaibigan. Inamin niya na hindi siya nakapasa sa medical school at kasalukuyan siyang nag-aaral muli sa ika-12 baitang. Dahil hindi niya ito magawa, hinila siya ni Cherry sa ibang lugar para magpahangin sa katahimikan. Matapos ang ilang pag-uusap, nabawi ni Joyce ang kanyang sigla at gustong bumalik sa pag-aaral upang matiyak na makakapasok siya sa Hwathan. Habang namimili si Teacher Hao ng pagkain, narinig niya ang gwardiya na nagpapaalala na may ilang bata na nag-aaral sa klase. Umakyat siya sa klase upang hikayatin ang mga bata na mag-aral ng mabuti. Datapwat kailangan din nilang magpahinga at kumain ng sapat. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Joyce ng hindi inaasahang text mula sa kanyang matalik na kaibigan. Nalaman ng kanyang matalik na kaibigan mula sa high school na kukuha siya ng re-exam, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang kaibigan, kaya tinawagan niya ito upang itanong kung bakit. Ano man ang mangyari, naniniwala ang kanyang matalik na kaibigan na malalampasan ito ni Joyce. Sa kabilang banda, upang mapanatag ang kanyang mga magulang, inilagay ni Cherry ang lahat ng paborito niyang modelo ng eroplano sa isang sulok. Nagpa siyang kumuha ng entrance exam para sa Hwathan Medical University tulad ng kanyang crush, kahit na hindi iyon ang kanyang pangarap. Sinimulan ng lahat ang bagong araw ng may mataas na determinasyon na huwag sumuko bago ang nalalapit na pagsusulit. Ngayon, ipinagpatuloy ni Chlo ang kanyang hilig sa pagpipinta. Kinumpis ka ng kanyang kaklase ang kanyang notebook, ngunit sa kabutihang palad ay nakuha ito ni Hafan para sa kanya. Sa daan pa uwi, nakasalubong nilang dalawa ang mga dating kaibigan na nambubuli sa kanila. Ayaw makipag-ugnayan ni Chlo sa mga taong ito, kaya mabilis niyang hinila ang kanyang kaklase. Pagsapit ng gabi, nag-text si Cherry sa kanyang crush upang yayain itong lumabas bukas sa labas ng bayan. Ngayon ay isang magandang maaraw na katapusan ng linggo. Masayang tiningnan at ikinuwento ni Cherry ang tungkol sa langit sa kanya. Ang pangarap niya ay lumipad sa gitna ng puting ulap na lubog sa pakiramdam ng pagpapalutang sa kalangitan. Kinabukasan, inihayag ni Teacher Lee na malapit nang magsimula ang entrance exam para sa sining at paglipad. Bagaman gusto nila, may kani-kanyang dahilan sina Cherry at Chlo. Hindi makasali. Nang gabing iyon, nakita ng ina ni Chlo ang drawing book sa bag ng kanyang anak. Labis siyang nadismaya ng patuloy itong magpinta kahit nangako na siyang titigil. Dahil lang sa kanyang hilig, binuli siya sa buong unang taon ng high school na nagresulta sa paglipat niya ng paaralan. Kinabukasan, binugbog na naman siya ng kanyang mga dating kaibigan at inagaw ang kanyang drawing book. Upang mabawi ang kanya, pagkatapos ng klase, mag-isa siyang tumakbo sa kanilang taguan sa ilalim ng tulay upang kunin ang libro. Nang malaman ni Hafan ang nangyari, tinawagan niya si Teacher Hao, ngunit hindi niya masagot ang telepono. Wala siyang pagpipilian kundi humanap ng isang grupo ng mga tao upang iligtas siya, at siya mismo ang tumakbo upang ipaalam kay Teacher Joyce, ang guro ng klase. Pagkatapos, tumawag siya kay Red para humingi ng tulong. Upang makuha ang kanyang notebook, kailangang dumaan ni Chlo sa mga bilyar na mesa at magmakaawa. Sinubukan niyang agawin ang notebook at tumakbo, ngunit nahuli siya at binugbog. Sa wakas, dumating ang grupo ni Hyori at ang mga tauhan ni Red at sumugod upang protektan si Chlo. Kuminto lang ang kaguluhan nang dumating si Teacher Hao at ang pulisya upang arestuhin ang mga masasamang tao. Gayunpaman, itinapon na ng lalaki ang notebook sa ilog, kaya tumalon si Chlo sa tubig upang kunin ito kahit hindi siya marunong lumangoy. Dahil nakita niyang nasa panganib siya, lumangoy si Teacher Hao upang iligtas siya at nangakong kukunin ang lahat ng lumulutang na painting sa tubig. Pag-uwi, muling kinumbinsi ng batang lalaki ang kanyang ina. Pagkalooban siyang ituloy ang kanyang hilig. Hindi niya gusto ang pagiging accountant, kundi ang pagpipinta lang ang gusto niya. Iyon lang ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Teacher Hao ang kanyang nais sa blackboard. Tinawag niya ito at binigyan siya ng isang kahon ng mga krayola. Lubos na hinahangaan ni Teacher Hao si Chlo. Bagaman bata pa, nagawa niyang mahanap ang kanyang sariling hilig, kaya ayaw niya talaga na isuko niya ito. Sa makatuwid, nakipagkita siya sa ina ni Chlo upang makipag-usap. Napayuhan ang kanyang ina na tanggapin siya na ituloy ang kanyang hilig. Bilang mga magulang, dapat nilang protektahan ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Ibinigay ng guro sa ina ang form ng aplikasyon sa paaralan ng sining at dinala siya upang panoorin siyang mag-aral ng physical education. Bagaman bata pa, mayroon na siyang matured na pag-iisip. Makakatagpo si Hugh Fuong ng tamang sagot sa kanyang buhay matapos gamitin ni Master Hao ang mind cleansing technique sa kanya. Pumayag si Inaingo na sumali siya sa entrance exam para sa Fine Arts University. Pinili ni Gokhai na pumunta sa Beijing Fine Arts Training Center para maghanda para sa eksamen. Nag-aalinlangan pa rin si Hong Kao-Vien at hindi pa niya napagpapasyahan kung anong landas ang nais niyang tahakin. Ang kanyang hilig ay maging isang piloto na lumilipad ng malaya, ngunit gusto ng kanyang pamilya na maging isang doktor siya tulad ng kanilang pamilya. Dati, nang mag-enroll ang kanyang kuya, nagpakuha ng litrato ang buong pamilya sa harap ng medical school. Sinabi sa kanya ng kanyang kuya na sundin niya ang kanyang mga pangarap. Mag-aalaga ako sa mga magulang mo. Ngayon, wala na siya, kaya kailangan mong gampanan ang kalooban ng iyong kuya. Ngayon ang araw na aalis si Ngokhai sa klase papuntang Beijing. Naghanda pa siya ng parting gift na mga self-portrait ng lahat ng miyembro ng class 14 na, kasama ang mga good luck at pasasalamat sa lahat. Sa hapon, nagtungo ang magkasintahan sa hall ni Ate Min para mag-aral. Ikinuwento ni Didit ang tungkol sa hiling ni Kao-Vien na mag-aral sa med school na akala ni ate ay mali ang kanyang narinig. Mula pagkabata, ayaw na ni Kao-Vien sa mga ospital at sa amoy ng gamot. Ang gusto niya talaga ay maging malaya, makapunta sa mga lugar na gusto niya, sa halip na matrap sa loob ng 4 na dingding ng operating room.
Upang makapaghanda ng maayos para sa eksamen, nag-hire ang mga magulang ni Cao Vian ng pinakamagagaling na tutor para sa kanilang anak. Kinabukasan, pumunta si Didit sa bahay ni Cao Vian para iayain siya sa klase. Ngunit nadiskubre niyang tinapon na ng kaibigan niya ang paborito nitong koleksyon ng eroplano. Alam ni Didit ang nasa isip ng kanyang kaibigan, kaya pinulot niya ang mga ito at ibinalik. Kinumbinsi niya si Cao Vian na kung maihilig siya, subukan niyang tuparin ang kanyang pangarap at sundin ang kanyang mga mithiin. Pagkatapos ng klase, pumunta si Didit sa faculty room para humingi ng application form para sa piloto. Nahulaan din ni Master Hao kung sino ang taong gustong bigyan ng application form ng dalagita. Pagsapit ng gabi, niyaya ni Didit si Cao Vian sa Ferris wheel sa amusement park. Gusto siyang kumbinsihin ang dalagita na maging matapang sa pagtupad sa kanyang mga pangarap. Para magpatuloy sa kanyang pangarap dahil sa suporta ng kanyang crush, kinaumagahan ay hinanap ni Cao Vian ang kanyang homeroom teacher at isinumite ang kanyang aplikasyon para maging piloto. Hiniling din niya sa guro na panatilihing lihim ang tungkol sa pagsusulit sa kanyang mga magulang. Dahil medyo malayo ang lokasyon ng pagsusulit, maaga siyang umalis ng bahay dala ang kanyang backpack. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, nahuli na siya ng kanyang ina at hindi pinayagang umalis dahil darating ang tutor. Tumawag siya kay Didit para iligtas siya. Agad na pumunta ang dalagita sa bahay niya at sinagip siya sa pamamagitan ng pagdadahilan na pupunta sila sa isang seminar. Matagumpay niyang nasagip ang kandidato. Nakita niya ang dalawa na nagmamadaling tumakbo patungo sa istasyon para maabutan ang bus. Dahil sa maagang pagising at pag-aalala tungkol sa eksamen, nakatulog si Cao Vian nang nakasandal at sa maling posisyon na nakakaapekto sa kanyang mga mata. Hindi niya naipasa ang test sa paningin at habang malungkot siyang pabalik sa bus, nakita siya ni Didit. Agad siyang hinila pabalik ng dalaga sa exam room. Ipinaliwanag ang dahilan at hiniling sa doktor na suriin siyang muli. Sa daan pa uwi, nasira ang bus. Ang mas malala pa ay nalobat ang kanilang mga cellphone, kaya hindi nila maipagbigay alam sa iba. Nang makita na gabi na at hindi pa umuuwi ang kanilang mga anak, nag-alala ang mga magulang ng dalawa na baka may nangyari sa kanila, kaya pumunta sila kay Master Hao para magtanong. Sa wakas, nakauwi na rin ang dalawang bata at nakita nilang naghihintay na sa bus station ang kanilang mga magulang at guro. Nang makita ang kanyang anak na kasama ang isang lalaki, sinabi ng ina ni Edith na dapat niyang panatilihin ang kanyang dignidad at huwag nang pumunta sa malalayong lugar na ganoon, baka may mangyari sa kanya. Walang sinuman ang may pananagutan. Ngayon ay critical na oras para sa college entrance exam at ayaw makita ng ina na mabigo muli ang kanyang anak. Samantala, sa bahay ni Cao Vian, kinu-question ng kanyang mga magulang ang pagpunta niya sa pilot exam ng walang pahintulot. Labis itong ikinadismaya ng kanyang ina. Ano man ang kanyang gawin, hindi siya magiging tulad ng kanyang kuya. Gusto lang niyang gawin ang gusto niya, hindi ang gusto ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Cao sa paaralan at kinausap si homeroom teacher sa isang paraan na nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya. Sinisi niya ang guro kung bakit pumayag na sumali si Cao Vian sa pagsusulit ng hindi muna nakikipag-usap sa mga magulang. Binanggit din niya ang tungkol sa kanyang anak at Didit na laging magkasama at sinabing magdudulot ito ng hindi magandang resulta. Iba ang naisip ni Master Hao. Para sa kanya, ang pag-apply ni Cao Vian para sa pilot exam ay magbubukas ng bagong oportunidad para sa kanya. Masaya rin siyang magkaibigan ang dalawa dahil mula nang magkakilala sila, mas naging positibo si Cao Vian. Narinig ni Didit ang lahat at pinayuhan si Master Hao na ayusin ang bagay na ito. Sa klase ng English, nakita ni Didit na nag-aaral si Cao Vian ng math sa oras niya. Ang mas nakakagulat, ang notebook na binabasa niya ay kay Didit. Ginamit niyang dahilan na nag-absent ang dalawa para sa pagsusulit ng hindi nagsasabi sa kanilang mga magulang at nagdulot ito ng masamang impresyon sa paaralan. Para maiwasan ang maagang pag-ibig, pinarusahan ni Didit ang dalawa na saan man sila magpunta o anuman ang gawin nila, kailangan nilang manatiling 0 metro ang layo sa isa't isa. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kaklase nila na biruin ang dalawang magkasintahan. Kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya, maging sa kantin o sa classroom. Sa gabi, dinala ni Didit kay Master Hao ang isang tumpok ng mga love letter na nahuli niya. Dahil sa mga pangyayari sa klase, naengganyo ng guro ang mga estudyante sa paaralan na magkaroon ng maagang relasyon, kaya kailangan niyang higpitan ang disiplina. Pinakiusapan niya ang gabi na security guard na hulihin ang mga mag-aaral na nag-ibigan, ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ang mahuhuli habang yakap-yakap si Master Hao. Kinabukasan, kinausap ni homeroom teacher si Vian tungkol sa relasyon ng mga estudyante. Ang ikinababahala ng guro ay baka maapektuhan ng mga tao sa paligid ang akademikong performance ni Vian. Hindi lang ang kanyang mga magulang, kundi pati na rin ang guro ay medyo naguguluhan. Nang ilipat niya ang kanyang pangarap mula sa medical school ng Fan Ho patungo sa pagiging piloto, ang gusto talaga ni Cao Vian ay maging piloto, ngunit gusto ng kanyang mga magulang na maging doktor siya. Ang pagpili sa pagitan ng gusto niya at sa ikaliligaya ng kanyang mga magulang ay talagang nag-aalangan sa kanya. Para matulungan ang binata na makapagdesisyon, nagtanong ang guro, sino ang pipiliin mo sa pag-aasawa? Ang taong gusto mo o ang taong gusto ng iyong mga magulang? Siyempre, pinili niya si Didit, kaya pinayuhan siya ng guro na sundin ang dikta ng kanyang puso. Natapos muna ang pagpili ng kurso dahil nalalapit na ang Cao entrance exam sa kolehiyo. Lahat ng mag-aaral ay nagsisikap na mag-ipon ng
ng kaalaman para makapasa sa mahirap na pagsusulit na ito. Inilalagay din ng magkaibigang sila Rafong ang kanilang pagsisikap sa pag-aaral at hindi na sila naglalaro. Sinusulit ng mga mag-aaral ang bawat sandali ng kanilang araw. Nag-aaral kahit saan, kahit kailan. Mula sa pag-ehersisyo hanggang sa pagpapakain sa mga manok, walang oras na nasasayang. Bago ang araw ng pagsusulit, pinaalalahanan ni Master Hao ang lahat ng mag-aaral ng class 14 na huwag masyadong mag-alala. Kung mas mahirap ang eksamen, mas dapat na maging relaxed ang kanilang isip para maipakita nila ang resulta ng kanilang pag-aaral. Huwag masyadong bigyan ng halaga ang mga marka, sa halip ay enjoy ang proseso ng pagsagot. Sa huli, nagtaas ang buong klase ng baso tulad sa water margin at nangako na mananalo sila sa eksamen na ito. Dumating ang araw ng pagsusulit at lahat ay nasa pinaka-relax na estado. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na para bang gusto nilang matain ang test paper. Dumating na rin ang resulta ng pagsusulit at lahat ay umunlad. Maging si Cao Vian ay nakakuha ng 521 puntos na hinangaan ng lahat. Si Tidet lang ang bahagyang tumaas ang marka, ngunit hindi pa rin sapat para makapasok sa medical school. Dahil dito, pinayuhan siya ng kanyang guro na mag-focus sa kanyang pag-aaral at huwag magsayang ng oras sa pagiging malapit kay Cao Vian. Kung hindi niya pahalagahan ang oras na ito, masisira ang kanyang kinabukasan. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang marka, nagsimula siyang iwasan si Cao Vian. Samantala, inanyayahan ni Henry Vegyo ang kanyang crush sa isang hapunan para magpasalamat, ngunit nangako siyang kakain kasama ang kanyang lola. Kaya naman, sumunod siya sa bahay ni Hugh para kumain. Masayang-masaya ang lola dahil matagal-tagal na ring maraming tao sa kanilang bahay at ang kasama pa ni Hugh ay ang una niyang boyfriend. Sa sandaling iyon, tinutulungan ni Edith Didik ang kanyang ina na magmasa ng harina nang dumating ang isang grupo ng mga gangster para sirain ang tindahan. Pilit nilang pinapaharapan ang kanyang ama para bayaran ang kanyang utang. Sa huli, lumabas si Tio Dinde at binugbog siya ng mga ito hanggang sa hindi na makilala ang kanyang mukha. Sa puntong ito, napadaan sina Cao Vian at ang kanyang ama at tumakbo sila para mamagitan. Tinulak sila palabas at nasugatan. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis para paalisin ang mga gangster. Nang malaman ng ina ni Edith na may utang na 40,000 yuan ang kanyang asawa, umiyak siya ng walang tigil at pinalayas ang matandang lalaki, natatakot na maapektuhan ang kanyang anak. Kaninang umaga, sinabi ng ina ni Edith kay Didis na huwag siyang mag-alala tungkol sa mga nangyari at mag-focus lang sa kanyang pag-aaral at siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, binuksan niya ang kabinet at kinuha ang passbook para bilangin ang bawat sentimo. Kinaumagahan, tinawag niya si Tio Dindes para ibigay ang pera at ang divorce papers. Buong buhay siyang nagtrabaho at nag-ipon para sa kanilang anak, ngunit ngayon ay kailangan niyang bayaran ang utang ng kanyang asawa na ikinasama ng kanyang loob. Ang diborsyo ang pinakamahusay na paraan para maging matatag ang kanilang pamilya. Labis na nalungkot si Edith Didi sa nangyayari sa kanilang pamilya kaya hindi siya makapag-focus sa pag-aaral. Napansin ito ni Master Hao kaya nilapitan niya si Edith Didis para aliwin. Pinayuhan niya ang dalaga na pumunta sa gate ng paaralan para kausapin ang kanyang ama. Galit na galit siya dahil sa malaking utang ng kanyang ama. Bakit niya kailangang ipilit na panatilihin ang bahay ng kanyang lola at magkaroon ng ganoong kalaking utang? Ang totoo pala, iyon ang bahay kung saan siya lumaki kaya gusto niya itong ingatan para sa huli ay maibigay ang pagmamay-ari nito kay Detective. Ngayon, nakahanap na siya ng disenteng trabaho para hindi nagambalain ng mga nangungutang ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos niyang magsalita, umalis na siya nang hindi lumilingon. Napansin ni Master Hao na malungkot ang dalagita, kaya lumapit siya at kinausap ito. Sinabi ni Edith Didis na mula pagkabata, ang kanyang ina ang nagiging haligi ng kanilang pamilya, samantalang ang kanyang ama ay laging lasing at nagsusugal, kaya hindi niya alam kung paano siya haharapin. Tinapik siya ng guro sa balikat at sinabing, lahat tayo ay may kani-kanyang mga pagsubok na pinagdadaanan, maging ito man ay ang ating mga magulang o mga guro. Pero sa kanilang mga puso ay mahal na mahal kanila. Kaya dapat mong gawing panangga ang pagmamahal na ito para protektahan ang sarili mo at huwag mo itong itatwa. Sumulong ka ng may lakas ng loob hanggang sa hindi ka na matakot. Alam ng guro na kaya niya itong gawin. Kinabukasan, kinausap ng ina si Didi tungkol sa diborsyo nila ng kanyang ama at ibinigay ang sulat na mula sa ama. Umiyak si Didet habang binabasa ang sulat. Kinagabihan, naglakas loob siyang hanapin ang kanyang ama para dalhan siya ng pagkain. Bago niya pumasok sa bahay, ibinigay niya ang lahat ng naipon niyang pera na ibinigay ng kanyang ama sa kanya sa pag-asang magbabago na ang kanyang ama. Bago pa siya makapasok sa bahay, dumating ang ina ni Cao Vian para kausapin siya. Pinayuhan siya na mag-focus sa kanyang pag-aaral at huwag na niyang akitin pa si Cao Vian. Mula noon, sinimula ni Didis na iwasan si Cao Vian. Kahit anong gawin ni Cao Vian para lumapit at yayain siyang lumabas, patuloy siyang iniiwasan ni Didis. Ang pinakamasakit ay nangyayain niya ang kanyang crush na manood ng airshow, ngunit hindi siya pinuntahan nito. Sa kabila ng paggising niya ng maaga para maghanda, hindi siya dumating. Kinabukasan, sa kantin, tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta at ang tanging sagot na nakuha niya ay dahil hindi ko gusto na nagpalamig sa kanya. Sinabi rin niya na ngayon, ang pag-aaral at pagpapataas ng kanyang mga marka ang pinakamahalaga at umalis na siya. Napansin din ni Master Hao na may nangyayari sa pagitan ng dalawa, kaya nilapitan niya sila para tanungin. Malungkot si Cao Vian dahil hindi na siya pinapansin ng kanyang crush tulad ng dati. Hindi niya maintindihan kung bakit mabilis na nagbabago ang ugnayan ng mga tao. Sinabi ng guro na ang mga tao ay parang parabola, minsan malapit, minsan malayo, pero dapat nating tingnan ang positibong panig. Ang mga negatibong bagay ay hayaan na lang at sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Ano man ang mangyari, nalalapit na ang Cao, kaya huwag na siyang mag-isip ng kung ano-ano at mag-focus na lang sa pag-aaral. Dumating na ang taglamig at nakabalik na rin si Ngok Hai mula sa Fine Arts Center
center sa Beijing. Nagdala siya ng maraming candy at biskwit para sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo siyang naging mature kumpara dati. Sa oras ng klase, napansin ni Master Hao na lutang ang isip ni Edith Didit. Nang tanungin niya kung bakit, nalaman niyang sinira ng mga gangster ang tindahan ng kanilang pamilya. Kaya nagpa siya ang guro na tipunin ang mga estudyante para tulungan siyang ayusin ang tindahan. Kinabukasan pagkatapos ng klase, dinala niya si Edith Didit sa tindahan para tapusin ang huling hakbang na pinturahan ang dingding. Inaasahan niyang gaganda ang pakiramdam ng dalaga ngayong naayos na ang tindahan. Masayang nagtrabaho ang guro, si Edith Didit, at ang lalaking may pulang buhok hanggang gabi. Sa daan pa uwi, hindi inaasahang nakita siya ni T. Min. Dahil sa matagalan nitong galit, sinundan niya ang guro at hinintay na makababa ito sa sasakyan bago siya gumawa ng aksyon. Minadali niyang minaneho ang sasakyan para banggain si Master Hao. Ngunit mabuti na lang at huminto siya. Gusto lang niyang bigyan ng babala ang guro at gusto niyang maging miserable ang buhay ni Honam. Dahil dito, naalala ni Master Hao ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, naging homeroom teacher siya ng klase. Ang klase ng isang kilalang paaralan. May isang estudyante na nagngangalang Lunim. Dahil sa ng pagsusulit, hindi maganda ang nakuha niyang marka at agad siyang pinagalitan ng guro. Ang mga negatibong emosyon ay nagpatuloy na namuo sa kanyang puso na nagdulot ng pagbaba ng kanyang mga marka. Dahil dito, hindi siya makapanatili sa klase. Nagmakaawa siya sa guro na manatili, ngunit hindi maaaring sirain ng guro ang mga patakaran dahil hindi ito magiging patas sa ibang magagaling na estudyante. Kaya, naisip ng dalagita na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa hagdanan. Ang dalagitang iyon ay ang crush ni T. Min. Palagi siyang sumusunod dito at nangungulekta ng mga bagay na pag-aari niya at dinidikit sa kanyang personal na notebook. Dahil nakita niya ang trahedya. Tragedy ng taong gusto niya at wala siyang nagawa, kinamuhian niya ang guro mula noon. Palagi siyang naghahanap ng paraan para makapaghiganti para sa dalagita. Ngayon ang araw ng pagtatapos ng semestre. May isang guro na nag-iimbita sa isang dating outstanding student ng paaralan na magbigay ng talumpati. Ngunit dumating si Ki Min at nagdulot ng gulo. Inagaw niya ang mikropono at sumigaw na si Master Hao ay isang walang awang mamamatay tao na nagpatahimik sa buong bulwagan. Pagkatapos noon, pinalabas siya at tinawag si Master Hao sa opisina ng principal para magpaliwanag. Lubos na nag-alala para sa kanilang guro ang mga estudyante ng class 14 na, kaya nagtipon sila sa harap ng opisina ng principal para makibalita. Dahil dating kasamahan, alam din ni Gian, batch ang bahagi ng kwento at ikinuwento niya ito sa lahat. Kinumpirma din ni Gian, JC na totoo ito. Si Master Hao lang ang hindi nagsasalita simula nang pumasok siya. Ang mga sinabi ni T. Min at ang madilim na nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi siya hinahayaang makatakas sa kasalukuyan. Kahit na ang resulta ng investigasyon ay nagsasabing walang kinalaman si Master Hao sa trahedya noon, patuloy niyang sinisisi ang sarili, huminto sa pagtuturo at nagbukas ng beer pub. Para hindi maapektuhan ang Van High School at ang mga mag-aaral, nagpa siya si Master Hao na mag-resign muli. Kinagabihan, pagkatapos niyang suriin ang huling mga takdang aralin ng kanyang mga estudyante, inempek niya ang kanyang mga gamit at umalis ng walang paalam. Mabilis na kumalat ang chismis tungkol sa kanya sa buong paaralan. Ang mga estudyante, sinimulan siyang siraan ng mga estudyante nang dumaan ang class 14 na hindi kinaya ni Elkigan at balak sana niyang bigyan ng leksyon ang mga ito. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili at pinabayaan na lang sa pagkakataong iyon. Sa klase ng math, ibang guro ang pumalit kay Master Hao na ikinagalit ng buong klase dahil sa pagpapalit ng guro. Kung hindi si Master Hao ang magtuturo, hindi sila mag-aaral. Sa break time, pinuntahan ng buong klase ang principal. Ngunit narinig nila ang balita na nag-resign na si Master Hao. Wala nang gustong pumasok sa klase. Nagkahiwa-hiwalay ang klase sa paghahanap sa mga lugar na madalas puntahan ng guro. Ngunit wala silang nakita. Nagalit si Senrigan at nagsabing kung hindi nila mahanap ang guro, titigil na sila sa pag-aaral. Ngunit iba ang naisip ni Dref Dide. Hinikayat niya ang lahat na mag-aral para sa guro. O para sa iyong kinabukasan, kung babalik ang guro at makikita ang kasalukuyang kalagayan ng klase, siguradong madidismaya siya. Kaya nagdesisyon ang lahat na mag-aral ng mabuti para kapag bumalik ang guro, matutuwa siya sa magandang resulta. Tulad ng inaasahan, sa huli ay bumalik din ang guro. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik siya para lang ipaliwanag ang buong pangyayari noon para hindi maapektuhan ang Fengyun High School at hindi para magturo ulit. Inaasahan niyang matatapos na ang buong issue. Ang lahat ng estudyante ng class 14 na ay pumunta para hilingin na manatili si Master Hao. Ginamit nila ang mga salitang pampalakas loob na sinabi niya sa kanila noon sa pag-asang hindi na siya tatakas pa at haharapin niya ang pagsubok na ito. Narinig ng guro ang mga salitang ito at labis na naantig, kaya't pinasalamatan niya ang kanyang mga estudyante. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang bisita ang dinala ni Ginang Baek ang kanyang dating estudyante, si Sunny. Nagulat ang lahat, lalo na si Guro Hao. Lumuluha siya nang makita muli ang kanyang estudyante. Lubos siyang nalulungkot at nais humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang pagkakamali noon. Dahil siya ay isang batang guro, labis lang niyang pinansin ang mga marka at hindi ang damdamin ng mga estudyante, kaya humantong ito sa trahedya. Dumating si Sunny sa pagkakataong ito upang ibalik ang dangal ng kanyang guro. May utang siyang paliwanag sa guro. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, lumipat ng tirahan ang kanyang pamilya. Pinutol din niya ang komunikasyon sa lahat, nagtago ng maraming taon. Nang maghanap si Ginang Baek at sabihin ang tungkol kay Guro Hao, saka lang siya nagpasya na lumapit at sabihin ang buong katotohanan sa likod ng trahedya na iyon. Dahil ipinanganak siya sa isang pamilyang may mataas na pinag-aralan at may tradisyon ng pag-aaral, labis na pressure ang ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Kahit gaano pa kaganda ang kanyang mga nakamit, itinuturing ng kanyang mga magulang na normal lang iyon, ngunit sa sandaling nagkamali siya ng kaunti, sisigawan siya ng kanyang mga magulang at ituturing
itinuturing na walang silbi. Nagdudulot lamang ng kahihiyan sa kanyang mga magulang. Sa klase ng pagsusulit sa pagtatakda ng klase, dahil sa mahinang pagganap, lumapit siya sa guro upang humingi ng tulong, ngunit hindi pinahihintulutan ng patakaran. Tinawagan ni Sonny ang kanyang ina upang ipaalam na siya ay tinanggal sa piling klase at sinigawan siya ng kanyang ina. Pinagalitan siya at sinabing huwag nang umuwi. Sa isang sandali ng kahinaan, binitawan niya ang kanyang sarili at nahulog mula sa hagdanan. Sa kabutihang palad, buhay pa rin ang bata, ngunit dahil sa labis na takot na harapin ang tingin ng kanyang mga magulang o magdusa ng parusa, dahil sa pagpapabaya sa sarili, tumakas siya, iniiwan ang lahat ng pagkakasala kay Guro Hao. Ginagamit ang guro bilang isang sakripisyo na nagdulot sa guro na magdusa ng di makatarungang paratang sa loob ng maraming taon. Bagaman huli na ngayon, gusto pa rin niyang sabihin ang buong katotohanan at taos pusong humingi ng tawad sa guro. Umiyak si Guro Hao at humingi ng tawad sa kanya dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi pinapansin ang kanyang damdamin na nagdulot ng trahedyang iyon. Sa huli, kinumbinsi ng lahat ang guro na manatili at pamunuan ang klase 14 na hanggang sa dulo ng paglalakbay. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay bumalik si Guro Hao sa klase 14 na bilang kanilang homeroom teacher. Ibinalita niya ang magandang balita na pumasa si Hugh Van sa medikal na pagsusuri ng Aviation Academy. Lumabas na ang resulta, ngunit hindi pa rin niya magawang sabihin sa kanyang ina. Dahil nakita niyang nag-aalangan pa rin siya, nagpa siya ang guro na makipagkita sa ina ni Hugh Van upang kausapin. Ibinalita ng guro na pumasa siya sa pagsusulit at pinayuhan din ang ina na suportahan ang bata na ituloy ang kanyang pangarap. Sa taos pusong hangarin ng guro, sa wakas ay tinanggap ng ina ang desisyon ng kanyang anak. Kinaumagahan, nagulat si Hugh Van nang makita niyang nilinis ng kanyang ina ang kwarto ng kanyang kapatid at ginawa itong silid-aralan para sa kanya upang makapaghanda siya ng maayos para sa nalalapit na pagsusulit sa kolehiyo. Dahil ayaw niyang maging hadlang at pigilan siya, sinuportahan ng ina ang kanyang pagnanais na maging piloto. Tumunog ang kampana para sa klase at nagbigay si Guro Hao sa bawat isa ng isang card na may kasamang larawan para magsulat ng liham sa kanilang sarili sa susunod na 15 taon. Inaasahan niya na ang bawat isa ay makakamit ang kanilang mga pangarap pagkalipas ng 15 taon. Samantala, nakakuha si Ho ng kakaibang larawan na hindi katulad ng sa iba na labis niyang ikinalungkot. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Lumabas si Guro Hao upang kausapin siya at nalaman niyang nawawalan siya ng pag-asa sa kanyang sarili dahil huli na siyang nagsimula sa lahat ng bagay. Ang ibang mga kaibigan ay may mga layunin na pagsumikapan habang siya ay nag-aaral lang para makapasa. Labis siyang nahihiya at nawawalan ng pag-asa dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang kinabukasan. Niyakap siya ni Guro Hao at pinasigla siya. Bawat isa ay may kanya-kanyang talento at kalakasan. Ang universidad ay isa lamang sa maraming pintuan na naghihintay na iyong tuklasin. Maaaring hindi ka magaling sa pag-aaral sa klase, ngunit sa tuwing nag-a-assembly ka ng isang bagay, nakita ko ang iyong matinding pagtutok at dedikasyon. Iyan din ang landas na maaari mong tahakin. Sa wakas ay nagkaroon siya ng sarili niyang layunin. Sa huling bakasyon ng taglamig ng kanilang buhay estudyante, nagpunta muli ang grupo ng magkakaibigan sa dalampasigan at inilibing ang kanilang sarili sa buhangin. Bawat isa ay puno ng pangarap para sa isang maliwanag na kinabukasan. Sabay-sabay silang sumigaw ng kanilang mga hangarin. Ngayon ay bisperas ng bagong taon. Inimbitahan ni Mintuit si Gia-Yvette upang maghapunan ng bagong taon. Habang masayang kumakain, biglang naalaala ni Mintuit ang class president na kasama ng kanyang lola at inanyayahan ang kanyang matalik na kaibigan na magpaputok ng paputok doon. Sa bahay ni Hugh Van, nagdiriwang din sila ng bagong taon, binabati siya ng tagumpay sa pagiging kapitan ng eroplano. Sa sandaling ito, naghanda na rin ang ina ni Tivailin ng hapagkainan na puno ng pagkain. Bigla niyang naalaala ang kanyang ama na mag-isang gumagala sa labas, kaya humingi siya ng pahintulot sa kanyang ina na tawagan ang kanyang ama upang salubungin ang bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Nahihiya ang ama, nakipagkita lamang sa mag-ina at pagkatapos ay sinabing mayroon siyang lakad. Ngunit hindi rin niya nakalimutan na bigyan ng regalo ang kanyang pinakamamahal na anak. Nang ang pao, nakita ni Tivailin ang kanyang ama na mag-isa sa gitna ng mga nagdiriwang, kaya labis siyang naawa. Pagbalik niya, sinabi pa niya sa kanyang ina na huwag nang mawala ng pag-asa sa kanyang ama. Sinisikap din ng kanyang ama ang lahat. Pagtapos ng holiday break, nagdaos ang Fengyun School ng isang cheering rally para sa grade 12 ng mga estudyante bago ang nalalapit na pagsusulit sa kolehiyo. Siguro Hao, na kumakatawan sa lahat ng guro, ay nagbigay ng pagbati sa mga estudyante. Umaasa siya na ang lahat ay makakamit ang kanilang mga pangarap. Ang class president ay kumatawan din sa lahat ng grade 12 na estudyante at nangakong mag-aaral ng mabuti upang hindi bigin ang kanilang mga guro. Lalong lumalapit ang pagsusulit at sunod-sunod ang mga mock exam na tumutulong sa mga estudyante na masuri ang kanilang mga kakayahan ng objektibo. Bawat isa ay may pangarap na gustong tuparin. Sa mock exam na ito, nakakuha si Tivailin ng 582 puntos, bagaman mas mataas ito kaysa dati, hindi pa rin siya nasisiyahan. Ang klase 14 na ay may medyo mababang marka sa mga agham, kaya nagreklamo si Ginang Effie kay Guro Hao. Upang mapabuti ang mga marka ng mga estudyante, sinimula ni Guro Hao ang paghahanda ng mga regalo para sa mga guro ng bawat asignatura, humihingi ng pabor sa mga guro na magbigay ng higit na pansin sa mga estudyante ng klase 14 na. Ang buong klase ay naging mas determinado, hindi sinasayang ang isang segundo. Maraming estudyante ang nag-aaral habang kumakain o nakapila sa silid ng guro upang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi pa nila naiintindihan. Sa bahay ng class president, dahil matanda na at mahina ang kanyang lola, kinailangan niyang mag-aral at mag-alaga. Nang magpatingin siya, nadiskubre niyang mayroon siyang alta presyon, ngunit itinago niya ito mula kay Tuit-an. Sa oras ng self-study kinagabihan, tumawag ang ina ni Mintuit upang ibalita ang magandang balita na nakapasa siya sa Central Academy of Fine Arts. Upang ipagdiwang ang magandang balita,
balita, bumili siya ng dirty squares para ilibre ang buong klase. Habang pauwi, nakita niya ang isang kaklase na binubuli ng dalawang thugs. Bumalik ang madilim niyang alaala, takot siyang nagtago sa isang sulok. Matapos magtipo ng lakas ng loob, tumakbo siya upang pigilan ang mga taong iyon. Ang resulta ay bugbog sarado siya, nadulas at nawala ng malay. Nag-alala ang mga kaklase dahil matagal ang hindi bumabalik si Mintuit mula sa pamimili. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Buchu na dinala na siya sa ospital. Sa kritikal na kondisyon, matapos malaman ang balita, tumakbo ang lahat ng mga kaklase sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Mintuit. Sinabihan sila ni Guro Hao na huwag mag-alala at umuwi na lang at hintayin ang kanyang balita. Sobrang dami ng tao doon at makakahadlang ito sa ospital. Matapos paalisin ang mga bata, umupo ang guro upang makipag-usap sa ina ni Mintuit. Labis siyang nagsisisi dahil noon ay palagi niyang pinipigilan ang hilig ng kanyang anak. Mula pagkabata, si Mintuit ay mailikas na talento sa pagpipinta. Ngunit dahil sa trahedya ng pamilya ay pinagbawalan niya itong humawak ng paintbrush. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, maraming nag-alala sa kalusugan ni Mintuit. Umaasa ang lahat na maganda ang mangyayari sa kanya. Ang batang ito, tulad ng inaasahan ng lahat, ay binigyan ng tawag ni Guro Hao na sabihing nakaligtas na ang bata sa kritikal na kondisyon at bagong gising. Nalunod sa ginhawa ang lahat ng mga kaklase. 30 araw na lang ang nalalabi bago ang pagsusulit. Dapat gawin ng lahat ang kanilang makakaya upang itama ang mga pagkakamali at subukang itaas ang kanilang mga marka. Bukod pa rito, ngayon ang huling araw ng pag-aaral para sa kanilang buhay estudyante. Nagpa-picture ang lahat kasama ang mga guro upang magkaroon ng alaala. Sa huling klase, nais ni Guro Hao na tanungin ang lahat. Ayon sa kanila, anong bantas ang kinakatawan ng pagsusulit sa universidad? Karamihan sa lahat ay pumili ng tandang pananong at tuldok, ngunit ang tamang sagot ay quit. Ang universidad ay simula pa lamang. Nadadaanan ng lahat sa kanilang buhay, hindi ang destinasyon. Kaya naman, umaasa ang guro na manatiling matatag ang lahat sa kanilang mga desisyon at tangkilikin ang pagsusulit na ito sa pinakamabuting paraan na posible. Sa pagtatapos ng huling gabi ng self-study, ayaw ng sinuman na umalis sa eskwelahang pinag-aralan nila sa loob ng 3 taon. Nagpalitan ng magagandang pagbati ang magkakaibigan. Nang akmang babalik na sila, nakita nilang lahat ng estudyante sa grade 12 ay nasa loob ng paaralan dahil nakakandado ang gate. Habang nalilito sila, biglang lumitaw ang mga flash ng kamera mula sa mas batang mga estudyante, kasama ang mga awitin na tila pagpapala mula sa mga guro. Ngayon ang huling araw ng pag-aaral, kaya walang gustong umuwi. Nagkalat ang konfeti sa buong bakuran ng paaralan, nagdaragdag ng kagandahan sa pinakamagandang tanawin sa buhay estudyante ng grade 12. Libo-libong pagbati at pasasalamat ang binigkas ng mga estudyante ng may matinding damdamin. Sa isang gabing maulan at mahangin, biglang nahimatay ang lola ni Tuit-an. Labis siyang natakot at tinawagan ang guro upang humingi ng tulong. Ang apo, nang marinig ang balitang kailangan ng operasyon ang kanyang lola para tanggalin ang tumor, ay labis na nalungkot at nagplanong huminto sa pag-aaral upang alagaan ang kanyang lola, bagaman papalapit na ang araw ng pagsusulit. Maya-maya, tumawag si Mintuit upang magtanong tungkol sa aralin at narinig niyang umiiyak ang babae. Nang malaman niya ang nangyari, tumakbo agad ang bata sa ospital. Dala ang pera para sa bayarin sa ospital na kanyang bagong nahiram sa kanyang ama. Pinayuhan niya ang class president na huwag nang umiyak, andito pa naman ako, di ba? Sa huli, humingi ng tulong si Guro Hao sa kanyang ina upang alagaan ang lola ng babae sa loob ng ilang araw upang makapag-concentrate siya at makumpleto ng maayos ang nalalapit na mahalagang pagsusulit. Nagising din ang lola pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Iyon ay isang espiritual na gamot para sa apo na malapit ng humarap sa isang mahalagang pagsusulit. Isang araw bago ang pagsusulit ay kaarawan ni Tia Eileen. Inaayos niya ang kanyang mga papeles para dalhin sa examination room, kinabukasan nang biglang kumatok ang kanyang ama at lumitaw. Nagdala siya ng cake upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak. Nagtipon ng buong pamilya upang batiin ang kanilang anak ng tagumpay. Pagsusulit, handa na ang lahat ng paghahanda para sa pagsusulit. Nagbibigay na si Guro Hao ng huling mga paalala sa kanyang mga estudyante. Mag-relax, maging kalmado, at magtiwala sa kanilang sarili. Dumating na ang oras, nagsimula nang pumasok ang mga estudyante sa examination room. Si Mintuit lamang ang wala pa, nasira pala ang kanyang sasakyan sa daan, kaya kinailangan niyang tumakbo. Mabilis na ipinagmaneho ni Guro Hao ang kanyang e-battle horse upang hanapin at dalhin siya sa test site sa oras. Ito ang sandali ng katotohanan para sa lahat. Ang mga pagsisikap sa loob ng 12 taon ng pag-aaral ay ipapakita sa pagsusulit. Lahat ng tao, bagaman medyo kinakabahan, ay tiwala na sumasagot sa bawat tanong. Lahat ay naniniwala sa kanilang sarili na makukumpleto nila ng maayos ang pagsusulit na ito. Ang pinakamabangis na pagsusulit ay sa wakas natapos na. Isang bagong kabanata ang nagbukas para sa lahat ng mga estudyante. Ito ang oras para magpahinga ang lahat pagkatapos ng mahabang araw ng pagsusulit. Ang mag-ina ni Tia Eileen ay naglalakad sa kalsada, habang ang grupo ni Mintuit ay naglalaro ng basketball tulad ng dati. Ngayon din ang pinaka-stress na araw pagkatapos ng 18 tandang bawas 19 taon ng kanilang buhay. Ang araw ng paglabas ng resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Ang klase 14 na ni Guro Hao, pagkatapos ng maraming pagsisikap, ay nakakuha ng matataas na marka. Si Mintuit, mula sa pagiging isang problemadong estudyante, ay nakakuha ng 486 puntos na hindi niya rin mapaniwalaan. Bagaman hindi ganoon kataas ang marka ni Jade upang makapasok sa universidad sa Shanghai. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang kapatid na makakapasok siya sa isang kolehiyo dito. Basta't magsisikap, tiyak na magiging maganda ang kinabukasan. Ang class president ay nakakuha ng mataas na marka at nagpasya siyang mag-aral sa Hong An University upang madaling maalagaan ang kanyang lola.
Nakapasa rin si Hyuvan sa eskwelahan ng mga piloto na may 565 puntos. Ang pinakakapansin-pansin marahil ay si Tivailin na pagkatapos ng isang taon ng pag-aaral muli ay nakakuha ng 645 puntos, sapat na upang makapasok sa prestihiyosong medical university. Lahat ng mga estudyante ay nakakuha ng magandang resulta na labis na ikinatuwa at ipinagmalaki ni Guro Hao. Nagdiwang siya kasama ang kanyang mga kapatid. Lumabas na ang resulta kaya nagpa siya ang buong klase na magpunta sa dagat para magsaya. Bagaman hindi sumama si Guro Hao, ngunit nagpadala siya sa mga estudyante ng isang napaka-espesyal na regalo, mga piyesa mula sa pinakamahalagang relos na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Suot niya ang relos na ito mula nang magsimula siyang magturo hanggang sa matapos ang pagsusulit sa kolehiyo. Umaasa siya na ang maliit na regalong ito ay magsisilbing anting-anting na makakatulong sa mga estudyante ng klase 14 na namalampasan ang mga bagyo at hamon sa buhay sa hinaharap. Pagkatapos ng party, umuwi si Tivailin at Hyuvan. Nag-usap sila ng masinsinan pagkatapos ng matagal na panahon ng pagiging malayo sa isa't isa. Tila ayaw nilang magkahiwalay ni kaunti. Ang lahat ng damdamin sa loob ng nakaraang taon ay nagpatagal sa kanilang pananatili sa isa't isa. Ngunit ang lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Kailangan ng bawat isa na tahakin ang kani-kanilang landas. Mabilis na lumipas ang panahon, bago pa man namin namalayan, 10 taon na ang lumipas. Bumalik si Tivailin sa paaralan para sa reunion. Dahil sa trabaho, hindi nakarating ang lahat, ngunit nakasuot pa rin ang grupo ng kanilang uniforme at gustong maranasan muli ang pakiramdam ng pagiging estudyante. Si Guro Hao ay hindi na nagtuturo doon. Lumipat siya sa malalayong lugar upang magtanim ng pag-asa para sa mga batang nangangailangan. Pagkalipas ng 15 taon, natupad ng lahat ang kanilang mga layunin. Mayroon na silang mga trabahong gusto nila at nagsusumikap silang matupad ang kanilang mga pangarap at ambisyon sa hinaharap. Umaasa ako na sa susunod na pagkikita-kita ay naging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili.